Mga classmate, ngayon ay pag-aaralan natin kung paano basahin ang ultrasound. Luca, walang salin pangalan. Tumihaya ka para makita ng lahat. Ako. Sige po, Tingnan nyo. Ito ang tipikal na. Alam ko, yung maitim na parte ay nakita ko sa libro. Ma'am Lee, buntis si Luca. Single naman siya Paano nagkabuntisan? Yung jock na si Zhang Chen, matagal nang nanliligaw Di naman kailangan boyfriend. Akala ko mabait. Social pala, lihim palang malandi. Third year pa lang, ang ganitong tao, dapat tanggalin sa eskwela. Ma'am. Sino nagsabing buntis? Yung shadow, malinaw na, polyp lang yun. Pero, tama na, CEO Joe ng Shanghai, pupunta sa eskwela natin para sa project inspection. Huwag kayong gumawa ng gulo, kung hindi, mawawala ang pondo ng school. Sa susunod na 2 taon. Sa klase ngayon, hanggang dito na, class dismissed. Luca, ikaw lang ang may one. Ma'am. Ano po? Kanina pinagtakpan ko para hindi magka-eskandalo. Pero embryo talaga yun. Ma'am Lee, buntis nga po. Totoo. Sino ang ama? Shot muna tayo. Hi, i-shot mo ako. Tara na. Waitress lang po ako. Hindi po ako guilty. Ayos ka. Nagpapaka-cute ka pa. Bitawan niyo ako. Layo kayo. Bitaw. Inumin mo. Tara, shot. Pakawalan niyo siya. Sino ka? Sino ba yan? Una kong nakita to Pair. Tol. Nakasuot siya ng Starry Eye. Worth 10 million. Huwag. Malakas yan. Takbo. Hintayin niyo ako. Salamat po, sir. Sir, ano po nangyari? Nadroga ako. Tulungan mo ako. Ihahatid na kita. Hindi ko rin alam kung sino siya. Guro, isang aksidente lang ang nangyari noong gabing iyon. Kung aksidente nga lang, pumunta tayo sa ospital para maayos natin itong aksidente. Ako, Anong problema? Hindi mo ba gusto mong panatilihin ang sanggol? 6 na buwan na ang nakalipas. Namatay ang nanay ko. Naging ulila na ako ng lubusan. Guro, talagang gusto ko ng kadugo kong kamag-anak. Pero Luke, sa kalagayan mo ngayon, paano mo bubuhayin ang bata? Mas mabuti, pag-isipan mong mabuti. Presidente Joe, ako ang kinatawan ng buong Jiang University. Maligayang pagdating sa inyo. Ito po ang daan. Ano ang gagawin ko sa iyo, baby? Luke, nandito ka pala. Halika, sumama ka sa akin. Anong meron? Dumating na si President Xu ng Dragon Rice Group. Pinapunta tayo ng principal para mag-welcome. May klase pa ako. Narinig mo na ba? Si Zuing Chuan ng Dragon Rice, paboritong bachelor. Anong klaseng babae? Ang kaya niyang pagtuunan ng pansin. Ang mayayamang pamilya tulad ng tiyak na maghahanap ng babaeng kapantay sa estado. Hindi katulad ng mga ordinaryong... Luke, tama ba ako? Dumating na. Hindi lang bata si President Xi. Ang pogi pa niya. Siya nga. Kamusta, Ginoong Zhu? Parang saan ko ba siya nakita? Naalala ko siya. Ginoong Joe. Si Luke po itong classmate.
Top student namin sa med school. Yung mga research projects nyo po, lahat po yon involved siya. Pwede po siyang maging assistant nyo? CJ. Mukhang nakalimutan na niya ako. Lucky, Besh, ang swerte. Naging assistant ka pa ni Aim Azil. Swerteng-swerto ka talaga. Sir, ayaw mo naman sa mga babaeng lumalapit. Bakit babae pa at estudyante? Ang pinili mong assistant? Baka naman. Yung babaeng hinahanap ko, 1 buwan na, wala pa rin balita. Sa ganyan ka pa nakatingin. Ginagawa ko naman lahat. Makakahanap din tayo niyan. Sir, sino ba talaga siya? Iniligtas niya ako, kailangan kong mahanap siya, para mabayaran ko siya. Principal, baka pwedeng iba na lang po ang piliin ninyo. Ako po. Luke, isang napakabihirang pagkakataon ito. Alam kong may problema ang pamilya mo, kaya sinikap kong makuha ito para sa'yo. Kung makuha mo ang atensyon ni Jo Yingtuan, walang limitasyon ang magiging kinabukasan mo. Wala naman siyang alaala sa akin. Wala na sigurong dapat ikabahala. Sige na nga. Salamat po, Principal. Pasok ka na. Sir, dumating na si MS, Lo. Ginoong Zhao, tungkol sa proyekto. Ano pong gustong itanong sa akin? Tanong lang po kayo ng diretsyo. Ang pananaliksik na ito laban sa cancer, gamit ang immunotherapy ng cells. Ipaliwanag mo ng detalyado. Sige po, Ginoong Zhao. Kumukuha kami ng T-cells mula sa mga pasyente. Binabago ang genes nito sa lab. Para matuto sila kumilala at pumatay ng cancer cells. Ang boses niya ay talagang kaaya-aya. Ginoong Zhao, hanggang dito na po ang progress. Lucky, parang nagkita na tayo dati. Nasindak po siya sa'yo, sir. Boss Zhao. Anong iniisip ko? Si Lucky ay top student sa prestigyosong universidad. Yung babae naman, bunny girl sa bar. Paano sila magiging isang tao? Tumutulong lang ako kanina. Boss Zhao, kung wala pong ibang aalis na muna po ako. Sige, alis ka na. Presidente, kung type mo si MS, Lo, pakasalan mo na agad. Nagla-live streaming ng lola mo para sa paghahanap ng mapapangasawa mo. Sinong nagsabing gusto ko siya? Ako ay... Sandali. Anong live streaming? Tingnan mo. Ako si Lola. Naghahanap ng bulaklak para sa app. Pogi ng apo ko lahat nahuhumali. Milyon-milyon ang pwedeng gastusin. Sayang 30 anyos na walang asawa. Stress ako sa pagkalbo. Nalulugas. Totoo talaga. Lahat sinabi ko totoo. Mansion sa tabing dagat. Garage puno ng sports car. Mga Rolls Royce na kapila. Passenger seat para sa'yo. Ano requirements mo sa apo mo? Babae. Buhay. Kayang magkaanak. Scammer. Scammer. Hindi ako scammer. Totoo lahat to. Seryoso. Ano bang kalokohan to ni Lola? Hindi ang laki-laki ng imperyo nyo. Wala pa ring tagapagmana. Tama lang na mag-alala si Lola. Ba't ka nakikialam? Ang trabaho mo, hanapin yung babae noong nakaraang buwan. Gets na po. Zinlua. Siyang iyon yung itinakdang assistant ni CEO ng Pangulo na si Luque. Hala, para kang kambal niya Anong katarantaduhan yan? Mamukha sakin. Hindi karapat dapat yun. Sige, wala na ko sinabi. Bale, wala tong usapan. Bakit ikaw ang pinili? Maging assistant ni CEO Joe. Dahil sa pagiging hampas lupa mo. Anong pakialam mo dyan? Si Zinlua namin ay mayaman, at matagal nang kakilala ni CEO Joe. Kung may delikadesa ka, mag-resign ka na bilang assistant para mapalitan ka ni Zinlua. Kung ganoon, bakit hindi si Miss Su ang direktang kumontak kay si Hizu? Bakit ako pa ang pinahihirapan mo? Ikaw.
Luke, buntis ka talaga. Kaninang umaga tinatakpan ka ni Teacher Lino. Buntis, babae siyang malandi, hindi karapat-dapat maging assistant ni Kuya Ying Chuan. Talaga nga, ilang lalaki na kaya ang pinatungan niyan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka may sakit lang sa tiyan si Luke. Nagkakalat ako. Subukan mo siyang dalhin sa CR para mag-pregnancy test kung hindi siya buntis. Luluhod ako sa harap. Kung hindi siya buntis, tatalong pa ako sa harap ng lahat. Magandang idea to. Anong problema? Takot ka na ba? Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko. At saka, legal na ngayon ang pag-aasawa ng mga estudyante. Ang pagbubuntis. Bakit nakakahiya ang pagbubuntis? Kung hindi nabuntis ang nanay, paano ka ipinanganak? Nabuntis ka ng hindi kasal. Nakakahiya talaga yon. Kaya pala may dala-dala kang pregnancy test. Kung hindi ka buntis, hindi malalaman ang kalokohan mo sa personal na buhay. Ako, binigay ito ng teacher kahapon sa klase. Luke, pangangahas ka bang manumpa sa harap ng lahat na hindi ka buntis? Sinabi ko na, hindi ko kailangang magpaliwanag sa inyo. Halatang may tinatago ka. Jingyu, puntahan mo agad ang principal at sabihing magulo ang buhay ni Luke at may dinadalang sanggol. Hindi siya karapat-dapat maging assistant ni boss. CJ. Pumunta si boss dito para mag-invest sa proyekto. Kung sasabotahe mo ito, hindi ka patatawarin ang principal. Jingyu, huwag kang makinig sa kanya. Siya ang nagdudungis sa eskwelahan. Ang principal, hindi ka naman ito masisisi. Tama siya. Ginoong Zew. Salamat ha. Ayos ka lang ba? Bakit siya pupunta sa cafeteria? Yung sinabi ni Jiang Jingyu kanina, hindi naman niya narinig siguro. Jiang Jingyo, ano nangyari? Principal, buntis si Luke. Sasabihin ko na sana ito sa'yo. Ayaw niyang magsalita ako, kaya ito na lang ang paraan. Sinalubong ko siya. Ano? Buntis. Ako po, sakit lang ng tiyan ko. Kanina sumusuka ako. Akala niya buntis ako. Bakit ka nagsisinungaling sa kaklase? Sa scholarship ngayong taon, wala kang makukuha. Principal, nais lang ni Jiang, protektahan ang reputasyon ng paaralan. Kuya Ying Chuan, mga estudyanteng tulad ni Luke, di karapat-dapat maging assistant. Ako na lang. Masu, wala akong kapatid na tulad mo. Ako po. Ito lang ba ang lunch mo? Masakit tiyan ko, walang gana. Assistant mo naman ako. Hindi kita pababayaan. Tara, kakain tayo sa iba. MS, Su, kahit ano man ang kalagayan mo. Sa paaralan, sumunod ka sa patakaran. Hindi lumalapit si Kuya Ying Chuan sa babae. Si Luke na ito, bakit siya ang espesyal na traito niya? Sigurado ka bang buntis siya? Oo, sigurado. Malala ang morning sickness niya. Kaninang ultrasound ay, nakita na buntis siya. Tiyak yan. Ayaw niyang aminin na buntis siya. Turuan natin siya ng leksyon. Alisin natin yang sanggol sa tiyan niya. Ang galing ng plano mo, MS. So, mag-isip ka ng paraan. Ipasok mo siya sa storage room. Sir at Miss, enjoy your meal. Kumain ka pa, kasama mo ako sa lab mamaya. Alainan, sige, salamat po giisip. Sikmura lang ba talaga ang problema? Ako. Ayaw kong niloloko ako. Zew. Paumanhin po. Buntis po talaga ako. Pero pinapangako ko, hindi maapektuhan ang trabaho. Kung talagang ayaw niyo po sa akin, palitan niyo na lang ako. Wala akong magagawa. Basta, hiling ko pong itago niyo ito. Third year ka lang ngayon, di ba? Opo, Sino ang tunay na ama ng bata? hindi na yan importante. Mga kaklase mong lalaki. Sa edad nilang yan, hindi mapagkakatiwalaan. Akala ko matalino ka, pero naniniwala ka pala sa mga salita nila. Ako, Ang babaeng to, temporary assistant ko lang. Bakit ako magagalit kung buntis siya? Hayaan na. Personal mong usapin to, basta gampanan mo ang trabaho mo. Hindi kita papalitan. Tungkol naman sa personal mo, hindi ko sasabihin kaninuman. salamat po Giz. Hindi na kailangan. Ngayon, ano ang plano mo? Plano kong, pagkatapos ng semester, mag-a-apply ng leave sa pag-aaral. Para iluwal ang batang to. Ganyan ka ba kagusto sa kanya? Handang huminto sa pag-aaral. Para lang dito. Hindi dahil sa kanya, para sa sarili ko. Sabi sa akin ng presidenteng nyo, naghirap ang pamilya mo. Paano mo alagaan ang bata? Kaninang tanghalian sa kapiterya, wala ka man lang in-order na pagkain. Pag 3 months na ang bata, magtatrabaho pa rin ako para makapag-ipon. Ako,
Hello. Ano, pinapakuha ako ni Prof. Line ng sample sa stock. Sige, alam ko na. Zew. May gagawin lang po ako. Sige, alis ka na. Hintayin mo ako sa lab mamaya. Alainan. Salamat po, Easy. Ang lakas mo. Nung naniligaw pa ako sa'yo, ang sanggit mo sa akin. Akala ko mayabang ka. Buntis ka na pala. Naiintindihan ko na. Hindi ako pinakuha ni Sir Lee ng sample. Niloko niya lang ako. Ayaw ni Kuya Yingchuan sa mga babaeng lumalapit. Anong salamang ka ginamit mo para makuha si Kuya Yingchuan? Hindi ko siya ginayuma. Dahil ako ang pinakamay alam sa research projects ng school. Kaya ako kinuha ni Boss Lee. Alam kong nagsisinungaling ka. Bigyan mo ng gamot. Luke, ayaw mong aminin na buntis ka. Kainin mo itong pamparegla. Ayaw ko. Huwag niyong palabasin. Magpakabait ka. Bitawan niyo ako. Boss, pagkatapos niyong kumain ni MS, mukhang masama po ang loob ninyo. Nagalit po ba siya sa inyo? Buntis siya. Ha, kanino ang sanggol? Hindi ko alam. Ayaw niyang sabihin kung sino ang lalaki, at gusto pa niya ipanganak ang batang ito. Paano may babaeng tangang umiral? Akala ko talaga, magkakaroon ka na ng pag-ibig. Ngayon eto na, walang bulaklak ni bunga, pati ugat natanggal na. Ikaw. Hoy! Seryoso ba? Swerte naman. Sir, nalaman namin, isang buwan nakalipas, yung babae sa bar, si MS, pala. Sigurado ka? Oo, sigurado. Eto ang litrato, tingnan mo. Si Luke talaga. Kung gano'n, yang sanggol sa sinapupunan. Akin pala. Eh di ibig sabihin, yung lalaking kinakatakutan mo, ikaw din pala. Ang saya, magiging ama na ako. Pupunta ako sa kanya. Bitawan niyo ako. Bitiw. Bitiwan niyo ako. Buntis ako talaga. Sabi ko na nga ba, nagsinungaling ka pa. Nai-dismiss ako dahil sa'yo, talagang demonyo ka. Babae, sabihin mo, sino ama ng sanggol mo? Sagutin mo. Personal kong buhay ito. Wala kayong pakialam. Ang tigas ng mukha mo. Kung ayaw mong magsalita, ako na ang magpa-aborsyon sa'yo. Bitiwan niyo ako. Bitiwan. Luke. Nakipagkita siya sa laboratorio. Bakit hindi pa siya dumarating? Presidente, tatawagan ko na si MS, Lanan. Hindi makontak si MS, May nangyari kaya sa kanya? Hoy. Ano? Pinakuha ako ni Teacher Lee ng sample sa bodega. Nasa bodega. Saklolo, huwag kang gagalaw. Nawala ang mga yabag. Huwag kang umasa sa magliligtas sa'yo. Si President Siu. Anak ko to ni President Siu. Kung patuloy niyong lalabanan ako, hindi kaya palalampasin ni President Siu. Walang hiya kang babae, nang ahas ka kay Yingchuan. Kahit anong mangyari ngayon, papatayin ko yang sanggol mo. Ayaw mong lumunok, sige. Mamatay ka na. Tigil. Kuya Yingchuan. Boss Siu, ako. Eki. Kuya Yingchuan. Buntis ang babaeng ito. Sabi pa niya anak mo raw ito. Gusto ko siyang turuan ng leksyon, kaya nga. Totoo, anak ko ang dinadala niya. Kapag may nangyari sa kanila, kahit kukutis lang, wala kang kawala sa akin. Pahirapan inyo. Ako ang anak ng pamilyang Su. Maglakas loob kang saktan ako. Paano ko magagawa? Nasaktan ng dalagang So? Pero ang dalawang itong, napakalaki ng mga ulo. Malakas loob nila dahil may kinakapitan sila. Kaya ikaw na mismo ang magdisiplina sa kanila. Huwag kayong mag-alala, babayaran ko kayo. Matagal nang hirap magkaanak ang Joe.
Yang si Luke na ito, bakit siya ang pinagpala na magdalang tao ng anak ni Kuya? Dok, tingnan niyo agad siya. Buntis po siya. Nagdadalang tao ang pasyente. Alam ko yan. Ang ibig ko, kamusta ang kalagayan nila ng sanggol? Ligtas pareho, ang ina at sanggol, pero kulang sa nutrisyon. Kailangan kumain ng masustansya at magpahinga ng husto. Nauunawaan ko. Salamat. Merong nagugutom ngayong panahon. Kaninang tanghali sa kapehan. Isang platong kanin lang ang kinain. Malamang ganito. Na siya nitong nakaraan. Buti naman at, nandito ka para alagaan si Miss Lu. Boss Zew, Gising ka na. Kumusta pakiramdam mo? ayos lang ako. Ikaw po ba Ginoong Zew ang nagdala sa akin dito sa ospital? Nahihiya talaga ako. Pasensya na po sa abala. Huwag kang magpakumbaba sa akin. Trabaho ko ito. Alam mo namang ang dinadala mo sa sinapupunan ay anak ko. Hindi. Mali ang pagkaunawa ninyo Ginoong Zew. Ang sanggol sa tiyan ko ay walang kinalaman sa inyo. Isang buwan na ang nakalipas sa night bar. Nalagyan ako ng droga. Ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi akin ang bata sa sinapupunan mo. Kanino ito? Ginoong Zew, totoo namang nagtrabaho ako sa night bar. Pero hindi kita nakita roon. Bakit ayaw mong aminin, Miss Lu? Kung sakaling, anak nga ni Boss Joe ang dinadala mo, ang naghihintay sa'yo, ay walang katapusang kasaganaan. Alam ko pero hindi ako pwedeng magsinungaling. Zhao Hui, lumabas muna kayo. Sige po. Ginoong Zew, ano ang balak ninyo? Naalala ko yung babaeng umalalay sa akin. May peklat na parang paru-paro sa balikat. Luke, hanggang kailan mo ako itatago? Ginoong Zew, ang ama ng bata. Ikaw nga talaga. Pero Ginoong Zew, hindi ko kaya mawala ang batang ito. Pwede ba huwag ninyo siyang kunin? Sino nagsabing agawin ko siya? Pero ang mga mayayaman, hindi ba kayo nag-aalis ng ina at kinukuha ang anak? Kahit sobrang pera ang ibigay niyo, hindi ko ibibigay ang anak ko. Tangang bata ka. Sino nagsabing pababayaan kita? Huwag kang mag-alala, pakakasalan kita. Magpakasal na tayo. Siyempre. Ayaw mo rin namang, pagkatapos niyang ipanganak, pag-usapan ng anak mo, na walang ama, di ba? Pero ang laki ng agwat sa pagitan natin. Wala rin akong maibibigay. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Sinong nagsabing wala kang maibib? Ikaw mismo ang kayamanan. O baka naman. Tinatanda mo na ako. Tama ka. 21 taong gulang ka. 9 na taong mas matanda ako. Kaya pala ayaw mo sa akin. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Kung hindi ka naman umaayaw, magpakasal na tayo. Pwede bang pangako mo sa akin? Kung maghihiwalay tayo, ako ang mag-aalaga ng bata. Hindi pa nakakasal, hiwalay na ang iniisip. Iniisip ko lang ang pagsisisi mo. CJ, pumapayag ako. Pagkatapos nating maghiwalay, sayong ang bata. Pero, hindi ko hahayaang mangyari iyon. Kung hindi ka naniniwala, pwede tayong gumawa ng kasulatan. Huwag na ngang gumawa ng kasulatan. Ginoong Zew, naniniwala ako sa iyo. CJ, mag-asawa na tayo sa papel. Hindi ko inakala. Napakakasalan ko pala ang importanteng tao tulad ni Zwin Chuan. Ano ba nang iniisip mo? Uwi na tayo. Ang pagpapakasal natin, hindi mo pa sinasabi sa pamilya. Baka hindi sila pumayag. Hindi naman siguro. Boss, tumawag mula sa probinsya. Malubha na ang inyong ina. Ano? Umuwi na tayo. Tita, kumusta na si Lola? Ying Chuan, dumating ka rin. Si Lola kasi, hinagpis ang sanhi ng kanyang sakit. Ano? Nga, ayaw mo talagang magpakasal. Kaya laging nag-aalala si Lola. Hindi na kumakain, hindi makatulog. Kaya nagkasakit. Ayon pa sa doktor, hindi na kayang gamutin pa ng gamot. Itong matandang ito, nagpapanggap lang siguro. Sayang nga lang. Luke, pasok ka na. President Zhu. Ying Chuan. Sino itong dalagang ito?
Siya si Luke. Kakasal lang namin. Nakakalungkot lang. Si Lola, hindi na aabutan ang kanyang manugang. Impossible to. Wala ka namang nobyo. Nagpapanggap ka lang ba? Hindi naman. Si Luke, buntis na sa akin ng 1 buwan. Lola, baka hindi lang apo ang hindi mo maabutan, pati na ang apo sa tuhod. Mawawalan ka na ng tsansa. Ano? Meron na talaga akong apo sa tuhod. Totoo ba to? Lola, ayon sa doktor, wala na daw lunas ang sakit mo. Oo nga, inatake ako dahil sa kasakiman mong apo. Pero, ngayong nakita ko na ang manugang, gumaling na ako. Ang ganda-ganda mo naman. Totoo bang buntis ka? Opo. Ayos. Mula ngayon, ikaw na ang bayani ng pamilyang Joe. Nay, hindi ko sinasadya na pagdudahan ka. Ang pamilya Zhu ay laging hirap sa pagpapaana. Maging ako man. O ang mga magulang ni Ying Chuan. Para lang magkaanak, lahat tayo'y nagtiis ng hirap. Bakit kay Ying Chuan? Napakadali na lang. Tia, anong ibig mong sabihin? Ying Chuan, para din ito sa kabutihan mo. Ang magiging anak mo, ang magmamana ng Shenji Group, hindi dapat maputol ang lahi. Hintayin man lang nating 3 buwan bago mag-test. Tia, tumigil na po kayo, sigurado ako. Ako ang ama ng dinadala ni Luke. Ying Chuan, hindi sapat ang naniniwala para maging kampante. Ang kulit mo naman. Noong inaasikaso ko, ang pag-aasawa ni Ying Chuan. Kasama mo ako, sa pag-aalala. Pekpek lang pala lahat yun. Hindi po, masaya ako sa magiging apo natin. Pero, Di tapos na usapan. Naniniwala ako kay Ying Chuan. Ikaw, umuwi ka na. Puro negatibo sinasabi mo. nga, Masaya na ako sa manugang. At sa aking app, malaking bagay ang kasal ni Ying Chuan. Ako ang nagkamali. Ngayon na lang, ako na maghahanda ng hapunan. mas maayos yan. Sige na. Lola, isasama ko muna si Luke, magpahinga sa kwarto. Sige. Huwag pagurin ang manugang ko. Aling Leo. Nangangarap ba ako, Array? Ginang Joe. Hindi po kayo nananaginip. Bilis. Magtutulos ako ng insenso. Sabihin kay Lolo ang magandang balita. Mula ngayon, dito ka muna titira pansamantala. Ano mang kailangan mo, sabihin mo kay Aling Liu. Pero, mas mainam kung sa dorm na lang ako. Mas madali kasi. Hindi pwede yan. Buntis ka na. Hindi ka pwedeng sa dorm tumira. Tiningnan ko kanina. Mula dito papunta sa eskwela. Halos 1 oras ang biyahe. Gonggong. Asawa ka na ng Zoo family. Imposible. Mag-commute ka pa. Ganito na lang, mula ngayon, hatid sundo kita papuntang school. Pag ako'y abala, papuntahan kita ng driver. Pero, Naiintindihan ko na, gusto mong makitira sa akin. Paumanhin pagkakamali ko, aayusin ko na ngayon. hindi ko ibig sabihin iyon. Huwag kang mahiya. Okay, maganda naman dito. Gustong gusto ko dito. Dito na lang ako titira. Sige, matulog kang maaga. Parang panaginip lang ito. Kawawang bata. Tingnan mo ang payat niya. Ano pang hinihintay mo, tanga? Kainan mo naman ang asawa mo. Salamat, Boss Zip. Tawagin mo na lang ako sa pangalan. Salamat. Ying Chuan. Kita mo, bagay na bagay sila. Nga. O siya, Ying Chuan. Galing sa ang mayamang pamilya ang hipag. Dapat ba nating magplano na makipagkita sa mga magulang? Oo, tama ka. Kayo naman, walang formal na proseso, diretsyong kinuha ang marriage license. Kailangan nating mag-dote. Hindi ako galing sa mayaman. Parehong ordinaryo lang magulang ko. Ang tatay ko ay matagal nang pumanaw. Ang nanay ko naman ay pumanaw din noong nakaraang 6 na buwan. Kawawang bata. E di ulila ka na. Sa ganitong kalagayan mo. Paano ka babagay kay Ying Chuan? Tia, huwag kang basta magsalita. Mukhang nakalimutan mo na ang pinanggalingan mo. Kung hindi noon para sa ama ni Ying Chuan, nagtatag ng Shengye Group, hindi natin makakamit ang malaking yaman na ito. Ang pamilya nating Joe ay hindi rin ba simpleng pamilya noon? Inay, iba na ang panahon ngayon. Umuwi ka na sa asawa at anak. Wala akong gustong marinig sa'yo. Inay, Aling Liu. Ihatid ang bisita. Tia, halina po kayo. sa totoo lang, tama rin naman si Tia. Wala siyang mali, ako. Huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Dinadala mo ang anak ko. Walang mas karapat-dapat kaysa sayo. Tama si Lola. Kahit wala na ang mga magulang mo, hindi ka pababayaan ng pamilya namin. Sa card na ito, may 100 milyon.
Ituring mo itong dowry. Gamitin mo muna ito. Tulad ng mga bahay at alahas. Ako na ang bahala dyan. Wag na po, Lola. Hindi ko kailangan. Keke. Hindi mo dapat tanggihan ang biyaya ng nakatatanda. Tanggapin mo na kay Lola. Tama po si Lola. Ipaghahanda pa namin kayo ng grandeng kasalan. Ipapaalam ko sa lahat. Ikaw ang reyna ng angkan namin. Ang kasal. Sa tingin ko, sa 2 buwan na lang ang kasal. Sakto sa 3 buwan ng bata. Hindi na kailangan. Ayokong malaman ng ibang tao na ikinasal ako. Bakit? Ang pakasalan ako. Nakakahiya ba? Kung malaman ng mga kaklase ko na ikinasal ako sa'yo, wala na akong katahimikan. Ganun ba? E di maghintay tayo pagkapanganak at pagkatapos niya mag-aral. Pwede na rin. Salamat po, Lola. Tara na't kumain. Pasok. Director Zhao. Ying Chuan, bakit ka pumunta rito? Binisita kita. Asawa mo ako, ano nang dapat katakutan? Pasensya na. Hindi pa ako masyadong nasasanay. Ano ang gagawin mo? Buntis ako ngayon. Baka ginawin ka. Ano akala mo gagawin ko? Esan, Ang tanga-tanga mo. Pala, tanong ko. Bakit ayaw mo magpakasal ng may seremonya? May balak ka pa bang hiwalayan? Itatago mo ba ang pag-aasawa natin? natatakot ako baka pagsisihan mo. Paano ako magsisisi? Hindi ako magsisi kailanman. Patutunayan ko sa'yo. Sige na, matulog ka ng maaga. May iwan ako sa Jayang Uni ng ilang araw. Bukas ihatid kita sa eskwela. Esan, Good night. good night. Anak, ang tatay mo, parang mabuting tao pala. Ying Chuan, handa na ako. Tara na. Bakit suot mo pa rin yung damit kahapon? Hindi ba't pinaprepare kita kay Aling Liu ng iba pang damit? Yung mga damit na iyon, hindi komportable sa pakiramdam. Nag-aalala ka ba sa presyo kaya ayaw mong gamitin? Hindi naman, hindi lang talaga ako sanay. CJ, sa susunod na mga araw, papagawa tayo ng custom-made na damit. Evek. Punta na tayo sa paaralan. Ying Chuan, dito na tayo bumaba. Kapag pinaabot pa natin, makikita na tayo ng mga kaklase. Anong problema? Assistant mo naman ako, normal lang na ihatid kita. Anong normal dito? Baka pagsismisan tayo pag nakita tayo. Ying Chuan. Mag-ingat ka. Paalam. Ganun ba ako kapangit tingnan? Jin Lua, tingnan mo nga, yung pagkasimple ni Luko, pareho pa rin damit kahapon. Ibig sabihin nito, yung sanggol, hindi talaga kay Kuya Ying Chuan. Kung talagang kanya, sinaludo na sana siya ng Zhou family. Sabi ko na nga ba? Eto yung babae, paano nakabuntis kay Kuya Ying Chuan? Keke, anong ginagawa mo? Wala namang assignment to, di ba? Ito yung project materials. Na-check ko na. Ipapakita ko kay Boss Sel. Niloko niya si Boss Joe, hindi naman siya nagalit, at ginawa pang assistant. Hindi ko alam kung ano ang meron sa babaeng ito, kung anumang pang-akit na paraan ang ginamit para linlangin si Kuya Ying Chuan. Dapat kong humanap ng paraan para makita ni Kuya Ying Chuan ang tunay niyang ugali. Mukhang mahalaga kay Luke ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ibig sabihin mahalaga sa kanya ang lalaking ito. Baka sakali, mahuli natin silang magkita ng lalaki. Makatwiran ang sinasabi mo. Bantayan mo siya. Kailangan kong mahuli ang kanyang mga pagkakamali. Opo. Assistant Zhao. Madam, yung presidente at propesor ay may meeting pa sa loob. Ipaalam ko kaya muna sila? Huwag ninyo akong tawaging ganyan. At huwag na rin silang istorbohin. Pagkatapos ng meeting ni President, ipaabot na lang ito sa kanya. Mas mabuti siguro, kayo na mismo ang magbigay. May klase pa ako mamaya. Ikaw na ang mag-abot. Ang pananaliksik ni President Joe sa immune cells, labang sa cancer cells. Nandito kami ngayon para sa... Sandali lang.
Ano ba yan? Ipinabot ni MS Lo ang mga dokumento. Nasaan siya? Umalis na po siya dahil may klase. Mukhang iniwasan niya ako. Tawagan mo siya, sabihin mo, pumunta siya sa katabing opisina. May mga katanungan ako sa mga dokumento. Kailangan ko siyang magpaliwanag. Sige. Ituloy natin. Hello. Sige, pupunta na ako dyan agad. Zin Lua, nakita kong nag-abot ng dokumento si Luna kay Boss Joe. Pagkatapos noon, kumilos siyang parang nagtatago, at pumasok sa kabilang kwarto, siguradong nakikipagtagpo yan sa lalaki. Magandang balita yan. Hintayin natin, pagkalalim na ng ginagawa nila. Bago ka pumasok, buksan mo ang camera. Susundan kita agad, walang problema. Luna, wala ka ng takas ngayon. Nariyan na. Bakit parang magnanakaw ang dating mo? May problema po ba sa dokumento, Sir? Ano ang tawag mo sa akin? Sa opisina po ito, boss. Ako po ang assistant ninyo. Di ko po kayo pwedeng tawagin sa pangalan. Boss Zew. Sabi ko tawagin mo ako sa pangalan. Ayaw sumunod. Kailangan ng parusa. Di nakakandado ang pinto. Pag may pumasok, wala na Ano naman kung may makakita? Legal naman ang pag-aasawa natin. Pero, nangako ka sa kid. Itong babae, nagkikita nga talaga sa lalaki. Pumayag lang akong itago ang kasal. Hindi ako pumayag na maging magnanakaw. Hirap na hirap akong napangasawa ka. Tapos itatago mo akong parang salot. Hindi naman. Galit na ak. Halikan mo ko para tayo'y okay. Kung ayaw mo, edi. Sige na nga. Kulang pa yan. Luna, Luke, paano mo ngayon ito paliliwanagan? Nakikipagyakapan ka sa lalaking ito. Nakuha ko lahat sa video. Sisiguraduhin kung mapahiya ka. Jayang Jinyu, tumigil ka sa pagkuha. Napaka-interesanteng eksenang ito. Bakit ako pinagbabawalan? Ipapakita ko ito kay Jijo. At itong kabit mo. Bakit takot kang lumingon? Nahihiya ka rin ba? Hoy. Ginoong Joe. Kanino mo daw ipapakita ang mga litrato? Nakuha mo ba? Kuya Yingchuan, bakit kasama mo si Luke? Subsinyo, ikaw na naman. Alam mong buntis si Luke, na anak ko. Pinagluloko mo pa siya. Imposible. Kung buntis siya, bakit ganito ang itsura niya? At hanggang ngayon, hindi pa inaanunsyo ang balita. Nakita mo na, ganyan talaga ang mapanghusga. Ayaw mo pa sa mamahaling damit? Wala akong paki sa opinyon nila. Hindi pa inaanunsyo ng zoo. Kasi masyadong maaga pa. Pagdating ng 3 buwan, malalaman mo kung gaano kami sa zoo nagmamahal sa kanya at sa kanyang sanggol. Kuya Yingchuan, huwag kang magpapalinlang sa babaeng ito. Subsinyo, pinapakiusapan kita dahil sa pamilya niyong Su. Palagi kitang pinapatawad. Ngunit patuloy ka sa kalokohan mo. 1 taon at kalahati na lang ang graduation ni Luke. Sa loob ng panahong ito, ayokong makita ka at mga alipores mo sa Jen University. Naiintindihan mo ba? Hindi papayag ang tatay kung mag-drop ako. Kahit sabihin mo pang si Sushengda. Mag-abroad ka para mag-aral o lumipat ng paaralan. Kung hindi, Mag-aasikaso na ako ng transfer ko. tungkol sa'yo. Presidente Joe, wala kaming pera para mag-abroad. Wala rin akong kakayahang lumipat. Patawarin mo na ako. Pag-isipan mong mabuti. Kanino ka humihingi ng awa? Luke, nakikiusap ako. Patawarin mo na ako ngayon. Yingchuan, patawarin na natin siya ngayon. Baka kung ano pang gawin. CJ. Dahil humiling si Kike para sa'yo, pinalalampas kita ngayon. Umalis ka na. Iwan mo ang cellphone. Bakit mo kinuha cellphone niya? Kinuha niya ang litrato nating magkasama habang nagyakapan. Burahin mo agad yan. Bakit ko buburahin? Maganda ang kuha. Itatago ko ito. Anong silbi ng video na yan? Naalala ko bigla, kanina pa nabisto. Dapat kong tapusin.
Diri, ano nang iniisip? Pero talagang mahusay si Zhu Yingchuan. Sabi pa ni Lola, hindi pa raw siya nagkajowa. Paano naman nangyari yon? Diri, ano nang iniisip mo? Wala lang. Narinig mo na ba? Maglilipat na ng eskwela si Suxin. Ilang taon na siyang umaasta dahil mayaman. Panay pang aapi sa eskwela. Nambubuli ng mga kaklase. Buti nga ngayon, nakangiti na ang lahat. Alam mo kung sinong Diyos gumanti? Pinapaalis siya. Sana sa bagong eskwela niya, magbago na siya. Grabe na ang pang-api ni Zhou Yingchuan. Xinlua, huwag kang matakot. Ang Su group natin, hindi rin biro ang lakas. Bakit kailangan mong sumunod sa kanya? Papa, huwag kang padalos-dalos. Ang Su group natin, hindi pa kalaban ng Shengye. Higit pa riyan. Hindi kasalanan ni Yingchuan Gege. Kasalanan lahat ng babaeng si LK. Siya ang nambola kay Yingchuan Gege. Ang sinasabi mo ba? Ang babaeng si LK ay isang malandi. Kapag napatunayan na, ang sanggol sa tiyan niya, hindi kay Yingchuan Gege. Tiyak na iiwan siya ni Yingchuan Gege. Xinlua, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Papa, ang bait mo. Pasok na ako sa kwarto. Sige. Boss, masyado ninyong pinospoil ang binibini. Sa totoo lang, siya ay ampun lamang. Noong kabataan ko, nasaktan ang katawan ko. Sa buong buhay ko, hindi na ako magkakaroon ng sariling anak. Kahit hindi kadugo si Xinluo. Ako ang nag-alaga sa kanya. Hindi ko siya pinalalabis. Sino pa ba ang aalagaan ko? Alam ko, sa huli, dahil si Miss, kamukha ng ate nyo. Totoo. Ang pinakamabait sa akin ay ang ate ko. Bago ko man siya mapasalamatan, pumanaw na siya nang makita ko si Xinluo sa orphanage. Parang siya ang reinkarnasyon ng ate ko. Kaya, pangako kong aalagaan siya ng mabuti. Kaya pala kahit anong hiling ni Miss, di kayang tanggihan ni Boss. Kung mahal ni Xinluo si Zhou Yingchuan, tutulungan ko siyang alisin ang mga hadlang. Naaalala ko, ang tiyahin ni Zhou Yingchuan na si Zhou Hailan, may nag-iisang anak. Lagi niyang inaasam na mapamana ng anak niya ang Shanghai Group. Kaya, ayaw niyang magkaanak si Zhou Yingchuan, ang ibig niyong sabihin. Pagpapapatay sa pamamagitan ng iba. Sige, naiintindihan ko na, gagawan ko agad ng paraan. Sige. Yingchuan, nakuha ko na ang gamit. Uwi na tayo. Sabing uwi sa dorm para kumuha. Ito pala ang kukunin. Walang ibang mahalaga. Ito lang ang larawan naming mag-ina. Kamukha mo talaga ang nanay mo. Yan din ang sabi nila. Kung namatay na mga magulang mo, may iba ka pang kamag-anak. Ang mga kamag-anak sa side ng tatay ko. Wala na, matagal na. Sa side naman ng nanay ko. Narinig ko kay mama. May kapatid siyang lalaki. Pero matagal nang nawala. Siguro. Wala na rin siya. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Pati ang ating baby. Sa puso niya, ang baby lang ang pamilya niya. Wala pa ako sa listahan. Alam ko na. Ikabit ang seatbelt. Tara na. Nay, syempre dapat maghanda ng malaki para sa iyong kaarawan. At ipahayag na may tagapagmana na ang pamilya Zhu. Ang sanggol sa tiyan ng pamangking asawa, ang magiging tagapagmana ng pamilya Zhu. Mas mabuting ipahayag na agad. Ito. Tia. Kahapon ay inakala mo pa. Hindi karapat-dapat si Keke sa akin. Bakit ngayon biglang nagbago ang ihip ng hangin? Yingchuan, nakauwi na kayo pala. Nagkamali ako ng pag-iisip kahapon. Kayo ng asawa mo, huwag niyo sanang pansinin ang katigasan ko. Ang pagbubuntis ng pamangking asawa, napakabihira nito ang aming pamilya Zhu. Kahit anong paghahanda ay hindi sasapat. Pero bata pa ang tiyan ni Kiki. Hindi pa tamang panahon para ipahayag. Nay naman, mali ang pagkaunawa mo. Lola, tama si Tia sa kanyang sinabi. Yingchuan, Kung ganoon ang sinabi ni Yingchuan, sundin na lang natin ang kagustuhan mo. ayos. Napakaganda nito. Uwi muna ako. Hintayin ko na lang ang iyong kaarawan. Babalik ako para tumulong. Sige na. Aalis na ako. Yingchuan, kung ganito, mabilis kumakalat ang balita. Maaalam agad ng mga kaklase ko. Huwag kang mag-alala. Ang mga dadalo sa kaarawan ni Lola, kasapi lahat sa ating lipunan. Wala sa mga kaklase mo sa Jiang University. Pero,
Nakalimutan mo si Suksinglo kanina. Ano ang kanyang sinabi kung hindi tayo magpakita ng sapat na pagkilala sa'yo? May mga taong gustong saktan ka. Patungo sa sanggol sa tiyan mo. Lahat tayo'y malalagay sa panganib. Ganon ba talaga kabigat? Siyempre naman, di ba Lola? MMHMM. Sige na nga. Mabuti. Itong batang ito, puro magagandang salita. Ang totoo gusto lang magkaroon ng opisyal na estado. Kung ipapahayag ang pagbubuntis ni Kiki, hindi ba dapat sabihin din ang kasal? Direktor, ganito talaga ang sitwasyon. Ikaw pala ang nag-email sa akin. Ang taong iyon. Ang sanggol sa tiyan ni Loke. Talagang sa iyo. Sinisiguro kung akin yon. Masamang tao. Ang kapal ng mukha, pinaako pa. Kay Ying Chuan ang responsibilidad. Sige, umuwi ka na. Pagdating ng birthday ni Lola, saka ka magsabi ng totoo. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Opo. Hello MS, So. Naniwala ba siya? Oo, naniwala. Pinapanta pa ako sa piging ng pamilya para ilantad ang katotohanan. Gawin mo ang utos niya. Tuloy mo na. Pero ang bata ni Lo, walang kinalaman sa akin. Ni hindi ko siya nahawakan. Paano kung malaman ni Zhou Yingchuan ang panloloko? Anong kinakatakot mo? Handa na ang lahat ng plano. Sisiguruhin kong si Luke, hindi na makakabangon. Pagkatapos nito, malaki ang premoyo mo. Pero paano kung... Walang paano kung. Kung may mangyari man, isi mo kay Joe Highland. Sige, naiintindihan ko. Gagampanan ko. Ang papel kong ito. Tama ka tatay, si Joe Highland nga, agad naniwala. Mahina ang lahi ng Joe. Ilang taon nang walang asawa si Yingchuan. Kaya't si Joe Highland nagkaroon ng maling akala. Ngayong may pagkakataon, hindi niya palalampasin. Gusto kong masaksihan ang gulo. Xinglua. Sigurado ka ba? Si Lo ay masamang tao. Wala naman tayong ebidensya. Siyempre tatay, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan kung mabuti siyang tao? Bakit ko siya kaiinisan? Tama ka. Anong nangyari? Ying Chuan, parang hindi ako komportable sa suot kong to. Medyo masikip kasi. Tiisin mo na lang sandali. Saka ang ganda-ganda mo sa suot mong yan. Talaga? Nga, ang ganda mo na gusto kitang halikan. Naku, baka masira makeup ko sa halik. Biro lang yun. Alis na tayo. Esan. Ying Chuan, hindi ka talaga magsisisi. Wala akong maibibigay sa'yo. Hindi kita ikahihiya. Baliw na to. Ano ba iniisip mo? Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang cute-cute mo. At dala mo pa ang anak ko. Inggit na inggit nga sila sa Sige na. Tara na. Esan. Madam, bukod sa birthday, meron pa daw importanteng anunsyo. Ano kaya yun? Parang, tungkol sa love life ni President Joe. Tama ba hula namin? Tama kayong lahat. Nandito na sila. Una kong makita, si President Yu na may kasamang babae. Totoo pala ang chismis. Ikakasal na pala siya. Tama ang hula ninyo. Ako'y ikakasal na. Ito si Luke, ang magiging asawa ko. Dapat sana, merong wedding ang magkasintahan. Pero nagbago ang plano. Dahil ang aking manugang, ay buntis na pala. Hihintayin muna natin siyang manganak. Sa mga susunod na araw, sana ay suportahan niyo sila. Salamat sa inyo. Tumawa ka na. Mamaya hihagulgul ka na. Luke, bakit mo niloloko si President Joe? Ang bata sa tiyan mo, anak ko yan. Zhang Qian, anong kalokohan ang sinasabi mo? Saan galing tong baliw na to? Tawagin ang mga gwardiya. Palayasin niyo siya. Hindi ako baliw. Kaklase ko si Luke sa universidad. Lahat ng estudyante sa Jiang Yunave makakapagpatunay. Alam kong kaklase mo siya, at alam kong matagal mo siyang niligawan, pero hindi kanya pinatulan, kaya nagtanim ka ng galit, at pinagbintangan mo siya, di ba? Hindi ganun. Kahit masungit si Luke sa akin, pero sa likod siya ay... Tumigil ka na. Akala mo ba tanga ako, si Yingchuan, ang dignidad ng asawa ko? Hindi ko kailangan ng patunay mo. Eksakto, ang sanggol sa sinapupunan ni Luke. Kung walang aberya, siyang magmamana ng angkan naming Joe. Kung hindi sigurado, paano namin sasabihin sa lahat ang balitang ito? Sino pa ang guards? Palayasin niyo to. Sandali. Inay, Ying Chuan, ang bata sa tiyan ni Luke, hanggang ngayon ay wala pa sa test kay Ying Chuan. Malakas ang loob ng lalaking to. Paano kung... Tumahimik ka.
Highland, sinasadya mo bang gustong mapahiya ang angkan naming Joe? Siyempre, hindi. Naiisip ko lang, kung hindi siya sigurado, bakit kaya itong lalaki may lakas ng loob sa publiko magsalita ng ganito? Di ba siya natatakot sa pamilya? HMPH. Meron din namang punto eh. Paano kung naloko nga tayo? Tita, ano sa palagay mo? Ang mungkahi ko ay, gawin na natin dito sa harapan. Ang sanggol sa sinapupunan ni Luke. Senate test kasama mo, para mapatunayang malinis siya. Halan, nakakahiya ka talaga. Nay, para lang ito sa ikabubuti ni Inchuan. Luke, kung walang tinatago ang konsensya, hindi ka dapat tatanggol iyon. Tama, Lola. Yingchuan, salamat sa pagtitiwala ninyo sa akin. Kaya, payag akong magna-test. Itong dalagita, hinay-hinay lang siya. CJ, kung ganito na nga, tawagin na ang doktor. Nasa taas ang doktor, papababain ko siya. Ah, nakahanda ka na pala. Ikaw. Nay, matanda ka na kasi. Ayaw kitang mapagod, kaya nandyan lagi ang doktor. Ginoong Joe, mga kalahating oras pa ang resulta. Lalabas na. Lanan, Hay teka. Kuhanan din ng sample itong lalaki. Oo, kuhanan din ako. Sakaling ang sanggol sa tiyan, ay talagang akin. Pananagutan ko rin. Zangkian, ni hindi tayo nag-uusap ng madalas. Ang sanggol sa tiyan ko, walang kinalaman sa iyo. Alam mo naman yan sa sarili mo. Keke, alam kong ayaw mo sa kahirapan ko. papatahimikin niyo siya. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, wala akong problema sa'yo. Kuya Yingchuan talaga. Loko-loko sa kakaisip kay Luke. Pero okay lang. Paglabas ng resulta, malalaman niya kung sino talaga ang masamang babae na ito. Ginoong Joe, narito na ang DNA test results ninyo. Ikinalulungkot kong sabihin. Ang sanggol ni Mrs. Joe, hindi po kayo magkadugo. Anak ng Mrs., walang kinalaman sa inyo. Paano posible yon? Sigurado ka bang tama ito? Huwag kang mag-alala, naniniwala ako sa'yo. Sigurado ka, ang sanggol sa tiyan ni Keke, walang dugtong na relasyon. Yingchuan, bakit magsisinungaling ang doktor? Bakit mo siya tinatakot? May konkretong ebidensya na. Hiwalayan mo agad ang babaeng to. Paalisin mo siya. Tumahimik ka. Huling pagkakataon mo na to. Itong tanga. Hindi siya matatakot ng ganun lang. Naglabas ako ng buong 10 milyon. Boss Joe, wala akong kasalanan. Walang relasyon sa inyo ang bata. Hindi ko inakala. Ilang taon namin inasam. Ang magiging sunod na henerasyon, hindi pala tunay na zoo. Itong masamang babae. Ginawa mong tagapagmana si Inchuan. Lumabas ka na ngayon sa zoo family. Pati alahas at mamahaling damit. Hubarin mo lahat. Sino ang maglakas loob humawak sa kanya? Inchuan, nababaliw ka na. Niloko ka niya. Pinagtatanggol mo pa siya. Inay, magsalita ka naman. Yingchuan, ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Lola, naniniwala ako kay Keke. Siyempre kasinungalingan niya to. Yingchuan, nagkakamali ka. Anong pakinabang ng doktor sa pagsisinungaling? Hanggang ngayon, Kuya Yingchuan, nagbubulag-bulagan pa rin. Kuya Yingchuan, si Luke ay isang babaeng hindi mapagkakatiwalaan. Malinaw na ang ebidensya. Suksin Lu, ikaw na naman ba ang may pakana nito? Kuya Yingchuan, bakit ako ang pinaghihinalaan mo? Ang doktor na ito ay inihanda mismo ng pamilya ninyong Joe. Ako ang naghanda. Yingchuan, wag mo naman sana ako paghinalaan. Inay, hindi mo naman siguro iniisip na ako ang nakipagsabuatan sa doktor para ipahamak si Luke. Ito. Pero ang sanggol sa sinapupunan ko ay kay Yingchuan lang talaga. Lola, naniniwala ako kay Luke. Kuya Yingchuan, bakit mo siya pinagtatakpan? Malinaw na niloloko ka niya. Dahil noong nakaraan, dinala ko si Luke sa ospital para sa prenatal check-up. At nagpadna testing rin kami. Ayon sa resulta, ako ang tunay na ama ng sanggol. Nasa kamay ko ang ebidensya. Kaya pala si Kuya Yingchuan, walang duda na ipinagtatanggol ito. Palang may DNA test na pala siya. Mabuti. Napakaganda nito. Anak, pasensya na sa hirap mo. Lola, hindi ako nahirapan. Hindi ko lang akalain. Napalihim palang nagna-test si Yingchuan. Nakita naman ninyong lahat na walang kasalanan ng manugang ko. Walang kwentang doktor. Peke ang report na yan, di ba? Ganoon ba? Eh di kung ganoon, tumawag ako ng ilang doktor para malaman kung totoo itong resulta. Huwag na. Pasensya na, Mr. Joe. Baka nagkamali lang ako. Sa tingin ko hindi pagkakamali ito. May gumamit sa iyo para baliktarin ang katotohanan. Sabihin mo, sino ang nag-utos na sirain ang asawa ko? At ikaw? Wala.
Nagkamali po kayo, Ginoong Joe. Ako ang kulang sa kasanayan. Basta may kinalaman ka sa pera niyang iyon, mabibisto ko rin. Kung magsasabi ka ng totoo ngayon, palalampasin kita. Siya talaga. Nagmumura ka. Kailan kita inutusan? Tama. Siya mismo. Siya ang nag-utos sa akin para suruan si Luke. Pinagbantaan niya ako. Kapag hindi ko sinunod, di niya ako papagraduhin. Wala akong choice, Ginoong Joe. Pakiusap, patawarin niyo ako. Gago ka. Ikaw ang unang nag-email na anak mo raw si Luke. Para hindi mapahiya si Ingchuan sa kabit. Kaya pinasabi ko ang totoo. Kahit siya ang unang nag-message. Dapat sinabi mo sa amit. Imbes na magkuntsaba kayo, para sirain ang selebrasyon ko. Highland, anong balak mo talaga? Ang nangyari ngayon, kulang sa konsiderasyon. Pero imposible. Ako ang may pakana kay Luke. Iyahin, huwag mo akong lolokohin, mga lihim mong balak. Hindi lang ako. Lahat nakakakilala, ginagamit ka lang. Tandang tanga ka. Dahil sa kuya mo. Sa hirap ni Yingchuan, kaya ka nakaangat ngayon. Di ka pa nasisiyahan. Ako ang nagkamali. Ayaw niyo pang umami, mga gwardiya. Palayasin niyo sila, para matuto ng disiplina. P********* ina. Bakit umabot sa ganito? Sana di nila ako isumbok. Siya, si Susin Lua ang nag-utos. Hindi totoo. Bakit niyo ako binibintang? Ikaw nga, Wala akong ginawa. Bakit ninyo ako pinagbibintangan? MS, Swo. Ikaw ang nagsabing walang pagkakamali, kaya ko tinanggap ang alok mo. Ngayon na ganito na ang sitwasyon, kailangan ko nang magsalita ng totoo. Hindi ko dapat tinanggap ang pera mo. Kayong dalawang traidor. aminado ka na ikaw ang may pakana ng lahat. Nagsiselos ka kay Luke. Tapos ginawa mo itong lahat. Ginamit mo si Zuhailan bilang takip para hindi ka mabuko. Di ba? Ganun pala, ang sama ng ugali nitong sis. Buti na lang hindi nauto si Boss Joe. Hindi. Wala ako. Suksinyo, wala tayong... Bakit mo ako sinisiraan? Luke, di mo karapat dapat pakasalan si Yingchuan. At magdadalang tao pa. Tama na. Ilabas si Suksinlu. Ako ang anak ng pamilyang Su. Sino ang magnanas na hawakan ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Dito sa teritoryo ko, ako ang masusunod. Ilabas siya. Tigilan nyo yan. Umalis kayo. Tay, tulungan mo ako. Zing Lua, okay ka lang? Zhou Yingchuan. Ako lang ang may kagagawan nito. Ako ang pagbalingan mo. Bakit mo dinadamay si Zin Lua? Anong klaseng lalaki ka? Lele. Ang anak mo, paulit-ulit na nanira sa asawa ko. Ang lahat ng ito, ay babayaran mo sa akin. Ate. Papa, ano pong sinasabi nyo? Wala, okay lang. Bakit? Bakit siya kamukhang kamukha ni ate? Sushenda, may konkretong ebidensya ang nangyari ngayon. Kung wala kayong paliwanag para sa asawa ko, hindi kita palalampasin. Sek, Joe, ako ang may pagkukulang sa pagpapalaki bilang paghingi ng paumanhin. Ang collaboration proposal nung nakaraang buwan. Ang Susi Group ay magbibigay pa ng 1%. Ano po ang masasabi nyo, Sek? Joe? 1%? Kanino ka nagmamalaki? Eddie. 3%. Bukod pa riyan, ay dadagdag ko ang 1 bilya sa tabing lawa bilang regalo sa inyong bagong kasal. Papa, ang bilya ay halagang 100 milyon. Akala ko para sa akin yan. Keke, maganda ang regalong ito mula sa Su family. Nagpapakita ito ng sinseridad ng Su family. Ha? Anong kinalaman ko dito? Paano naman walang kinalaman sa'yo? Lahat ng ito ay para sa'yo. Tama na yan. Magkamukhang magkamukha. Baka anak siya ni ate, pero noong mga panahong iyon, sabi ng pamilyang iyon na matay na si ate. Baka may sekreto dito. Itong si Sushenda, bakit nakatingin ng matagal kay Lu? Ngayong pumayag na si Keke, maaari ka nang umalis. Sa susunod bantayan mo ang anak mo. Kung hindi, sa kulungan mo na lang makikita ang paborito mong anak. Titiyakin kong disiplinahin ang anak ko. Hindi ko siya pahihintulutang gamulo ulit. Sumama ka sa akin. Dalhin niyo silang dalawa sa presinto. Opo. Mga ginang at ginoo, isa lamang itong malaking pagkakamali. Pasensya na sa inyong lahat. Yingchuan at Kiki, marahil pagod na kayo. Magsiuwi na muna kayo at magpahinga. CJ. Kiki. Ito'y sabaw na niluto ni Ate Liu para sa'yo. Inumin mo na. CJ, May gusto ka bang itanong sa akin? wala naman. Ako. Kinuha ko ang iyong dugo ng palihi para sa yan paternity test. Hindi ka ba galit? Naku, bago tayo ikasal, bihira lang tayo magkita noon.
Normal lang na pagdudahan mo ako. Naiintindihan kita. Kaya hindi ako galit. Sabi mo hindi ka galit. Pilit na pilit ang ngiti mo. Kiki. Ang lahat ng ginawa ko, hindi ito pagdududa sa'yo. Ginawa ko ito para maiwasan ang mga nangyayari ngayon. Naalala mo ba? Noong biglang imungkahi ni tita na ilantad ang pagkatao mo at ng bata. Malamang gusto niyang gamitin ang batang ito para sa plano niya. Kaya, inihanda ko ng maaga ang EL test result na ito. Ah, ganun pala. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Kung sinabi ko sa'yo noon, iisipin mong nagdadahilan lang ako. Ngayon alam mo na, ang mga pinag-aalalaan ko ay may basihan naman. Nauna mo na bang nahulaan na si Suksinluo ang may pakana? Matagal ko nang nahulaan mula sa mga bakas niya. Hinayaan ko lang para di umatras. Ang Su Group at Shenyi Group malalim ang ugnayan sa negosyo. Kaya sa salo-salo ngayon, ilalantad ko ang balak ni Suksinluo para may dahilan ako papanagutin si Su Shengda sa malaking halaga. Kung pinigilan mo si Suksinluo noon, hindi pa rin siya titigil. Baka anong gawin pa niya? Ngayon, ikaw at ang sanggol sa tiyan mo, ang pinakamahalaga sa akin. Papatayin ko ang lahat ng banta. Habang maaga pa lang. Zhu Yingxuan, ang bait mo talaga. Kung ganun ka bait, may pagtingin ka na ba sa akin? Pagod na ako. Matutulog na ako. Lumabas ka muna. Kung ayaw mong magsalita, bigyan mo naman ako ng pabuya. Anong uri ng pabuya? Kiki, aray ko. Wala akong nakitang kahit talagang wala. Lola, pasok ka na. Okay lang. Pasensya na sa maling timing. Lola, may kailangan ka ba? Ito ang titulo ng Lakeside Villa. Si Su Shengda, matalino naman siya. Pag alis ninyo, tumawag agad siya sa akin. Hinihingi ang personal na detalye ni Kiki. Para raw ilipat ang pagmamayari, paulit, para ilipat sa kanya. Heto, hawakan mo ito. Itong si Su Shengda. Nagtatanong tungkol kay Keke. Huwag kang mag-alala. Basic na impormasyon lang binigay ko. Tulad ng edad, pangalan, ganyan. Kanina sa party. Itong si Shengda. Paulit-ulit na tinitigan si Keke. Keke, kilala mo ba tong si Shengda? Wala. Hindi ko pa siya nakikita. Baka naman. May masamang plano siya kay Kiki. Lola, huwag kang magpanik. Sisiyasatin ko itong mabuti. Kumusta naman si tita? Binigyan ko siya ng matinding sermon. At saka, kinumpiska ang kanyang shares. Kapag nagbago na siya, tsaka ko ibabalik. Eto pa pala. Pinagawa ko siyang ilipat ang ilang shares kay Kiki bilang pantubos kay Kiki. Magandang ideya yan, Lola. Keke, pirmahan mo na agad. Kapag napirmahan, ikaw na ang largest shareholder ng Shenyi. Hindi ko talaga ito matatanggap. Asawa na kita ngayon. Ako mismo ang maglilipat ng lahat ng pag-aari ko sa pangalan mo. Nararapat lang ito. Kung ayaw mong pumirma, ibig sabihin ba'y ayaw mo mabuhay ng maayos sa Pilipinas? Hindi naman. Pwede pa ang ibang pero itong shares. Huwag kang mag-alala. Lahat ng Zhu family ay may shares. Kasama ka rito. Pirmahan mo na. Pirmahan mo na. Pagkapanganak, meron din siyang shares. Sige na nga. Pipirmahan ko. Pero Yingxuan, kapag nagsisikabalang araw, ibabalik ko ng buong... Ano bang kasinungalingan yan? Ang sa iyo'y sa iyo na. Hindi namin ito kukuning muli. Marahil dahil sobrang bait ninyo sa akin. Parang panaginip lang ang lahat ng ito. Aray, Masakit pala. Hindi ito panaginip. Nabigo ako ngayon. Para iligtas ako, malaki ang nawala kay Papa. Kahit wala siyang imik, alam kong nasasaktan ang kanyang puso. Kailangan kong aliwin siya. Sir, ibig niyo bang sabihin, yung bagong asawa ng Zhou family ay kamukha ng ate mo? Ang asawa ng Joer ay si Luke. Tama. Kung si Xinlua, 30% lang ang pagkakahawig sa ate. Si Luke naman, 80% ang pagkakahawig. Hinala ko pamangkin ko siya. Naiintindihan ko na. Kukuha ako ng DNA sample para sa inyong dalawa. Magpa-blood test. Kung si Luke nga, ang pamangkin ko, mabuti sana. Ngayon naiisip ko, ang utang na loob sa ate ko. Pero, kung anak nga siya ng ate mo, paano naman si Xinlua? Anong gagawin nyo? Pagdating ng panahon, anak ko pa rin si Xinlua. Hindi ko siya pababayaan.
Ang pagpapalayaw ni Papa sa akin ay dahil lamang sa pagiging kawangis ko ng kanyang yumaong ate. Hindi ko papayagan na agawin ng iba ang pwesto ko, lalo na pa kay Lukong masamang iyon. Sinong nasa labas? Nagdala po ako ng prutas. Si Ginoo ay hindi si Binibini. Mabuti naman, mainitan ang ulo ni Shinuo, bago ko malaman ang katotohanan, ang bagay na ito. Huwag niyang malaman. Naiintindihan ko. Pangulo, pinaghihinalaan niyo ba? Sina Su Shengda at ang ginang ay magkamag-anak? Si Su Shengda ay may ate, nooy inubos niya ang pera nito. Para suportahan ang negosyo niya, bago pa man siya magtagumpay, maagang namatay ang ate niya. Dahil dito, nagdaramdam si Su Shengda. Hinala ko. Ang ate niya ang ina ni Keke. Totoo ba? Kahapon sa salusalo. Nang makita ni Su si Keke, siya'y nabigla, bukod sa kanyang ate. Walang makakapagpabagabag sa kanya, at saka, nakita ko ang larawan niya at ng ina. Magkamukhang magkamukha. Ganun pala. May kamag-anak pala si Ginang. Kahit totoo man, hindi naman maganda. Ilang taon nang pinagpapala ni Su, kahit pamangkin niya si Keke, hindi naman siguradong kaya niyang talikuran si Xinuo. Siya satin muna natin lahat. Opo, naiintindihan ko. Umalis ka muna. Ginoong Zhou, ito na ang huling dokumento. Tapos na ang tungkulin ko bilang katulong. Kaya naman, paalam na po ako. Paalam. Asawa kita. Nagbubuntis pa ng anak ko. Paano ka magpapaalam sa akin? Ay ibig kong sabihin, hindi na ako magiging assistant mo. Ang tagal mo nang nag-imbestiga sa Giant University. Dapat tapos na ito. Kung hindi ka magbibigay ng resulta, yung presidente natin, maatatake sa alta presyon. Sa tingin ko, ayaw mo na akong makita sa eskwelahan. Naiinis ka na sa akin. Siyempre, hindi. Naiisip ko lang na marami kang trabaho. Hindi bagay na palagi kang nandito sa eskwelahan. Huwag kang mag-alala. Walang makakapang-api sa akin dito ngayon. CJ, mamaya na lang. Kakausapin ko na ang presidente tungkol sa investment. Bukas hindi na ako pupunta. CJ, Ang dali mong pumayag. Ayaw mo na ba talaga sa akin? hindi iniisip ko lang ang trabaho mo. Makikita pa rin kita sa bahay. Naiintindihan ko, yang walang utang na loob. Tara na, kain tayo ng tanghalian. Kuya Zangshu, Miss, narito ka na. Ako mismo nagluto ng sopas. Kumuha ka isang tasa. kung hindi ko iinumin, magagalit si Miss. Salamat po, Miss. Array. Paumanhin po. Hindi ko sinasadya. Okay lang, maghihilamos lang ako. Yang masamang luke. Totoo palang pamangkin ni Papa. Anong karapatan niya? Boss, nagpasya ako sa Jiang University. Nakuha ko ang baso ni Luke. Nakuha ang DNA sample niya at pinag-isa sa DNA ninyo. Ito ang test result. Ano po ang desisyon ninyo? Walang relasyon sa dugo sa amin. Sigurado ka sa resulta? Walang pagkakamali. Pagkatanggap ko ng report, di ko na binuksan. Dinala ko agad dito. Nakita ninyo kanina. Kayo mismo ang nagbukas. Sabi ko na. Masyadong magkataon lang. Sirain mo na. Huwag malaman ni Zinlo. Sige po. Papa, nanaginip ako. Pinabayaan mo ako. Anong sinasabi mo? Paano kita pababayaan? Panaginip lang yun. Sige na. Ang lalim ng eyebags mo. Di ka natutulog ng maayos. Kasi, tuwing naiisip ko si Luke, na pinagsasambahang parang reyna, ni Ying Chuan Gej, sobrang bigat ng dibdib ko. Papa, ayaw ko naman tong nararamdaman. Pero napupuot talaga ako sa kanya. Kung mawawala na lang siya, sa mundo. HMM.
Biro lang yun, Papa. Ayoko rin maging problema. Kaya tiisin ko na lang. Kahit masakit. Huwag kang magtiis. Ako ang bahala dyan, boss. Kung patuloy na maghahirap ang anak kong babae, para saan pa ang paghihirap ko? Sa loob ng maraming taon. Papa, paano kung gantihan tayo ni Ying Chuan? Basta, wala siyang makuhang ebidensya. Ako na ang bahala. Presidente. Ano po ang utos? Hindi ba't inutos ninyong imbestigahan ang relasyon ni Madam at ni Su Shenga? Tama nga ang hinala ninyo. Malamang na si Su Shenga, ang tiyuhin ni Madam. Ipaliwanag mong mabuti. Ang ina ni Madam ay si Su Yiqing. Dumating lamang sa Jiangcheng 22 taon nakaraan. Bago pumunta dito, nanirahan siya sa Yucheng. Kapareho ng tirahan ni Su Shenga noon. May iba pang ebidensya. Si Su Yuqing ay nag-asawa sa Yocheng. Ayon sa mga lokal, pagkatapos ikasal, ibinigay ang dot sa kapatid para negosyo, alinsunod sa karanasan ni Su Shenga. At saka, Ano pa? dahil sa pagbibigay ng dot sa kapatid niya, nagalit ang asawa niya at sinaktan siya. Naghintay siyang bumalik ang kapatid pero hindi dumating. Hindi na niya notice ang pang-aabuso kaya nagtungo sa Jiangcheng. Nakilala ang amain ni Madam at nabuo ang pamilya nila. Nang yumaman si Su Shengha, bumalik siyang hanapin ang kapatid. Natakot ang unang asawa ni Yueki. At sinabing namatay na ito. Kaya hanggang ngayon nagkukulang si Su. Ang pagkukulang na ito, ibinawi niya kay Suksinluo, nakahawig ng kapatid niya. Tama ang salaysay. Presidente, ipadala na ba ang impormasyon kay Su? Huwag magmadali. Kung sincero siya, siya mismo ang lalapit para patunayan ang intensyon. Tama po kayo. Ganito na pala katagal. 2 oras nang nakalipas, nag-text ako kay Keke. Pero hindi pa sumasagot. Baka abala lang, si Madam ngayon. Mukha mang simple siya. Pero mas higit ang pag-iingat kaysa kanino man. Akala niya hindi magtatagal, kaya hindi pa lubos ang tiwala. Hindi, dahil sobra kang mabait sa kanya, kaya hindi siya makapaniwala. Okay lang, patuloy ko siyang pagmamahalan. Hanggang sa araw na magtiwala siya. Susunduin ko siya sa Jen University. Boss, meron pa tayong meeting mamaya. Ikansela ang meeting. Akala ko talaga, ang CEO ay isang palang, lihim na love-struck. Hay, bakit ang aga-aga ngayong taon? Sa paghahanap ng internship, ang dami kong sinend na wala pa ring progress. Ako rin, ang hirap maghanap ng trabaho ngayon. Kiki, may na-receive ka bang internship offer? Ako. Huwag kang mag-alala, Kiki. Naging assistant siya ni Boss Ziu. Gusto niyang mag-intern sa Shengi Group. Isang salita lang ni Boss yun. Oo nga, Keke. Nainggit ako sa'yo. Keke, nga pala, pwede mo ba akong tulungan na makiusap kay boss para makapag-intern din ako? Luke, alam mo namang, magaganda grades namin. Tulungan mo naman kami. Ito. Hay, sige na. Sino ba si Boss? Nung naging assistant si Kike kay Boss Zep, ni hindi sila nag-usap ng maayos. Mahirap para sa kanya. Mamagitan kay Boss Zep. Huwag niyong pahirapan siya. Tama ka. Sige na nga, kami na lang ang maghanap ng paraan. Si Naksujia ay masisipag. Kulang lang sa oportunidad. Bukod pa riyan, matulungin sila sa akin. Dapat ko silang tulungan. Subukan kong tumulong. Talaga? Pwede kong subukan. Pero hindi ako sigurado. Kiki, sobrang sapat na iyan. Maraming salamat. May iba pa akong lakad. Una na ako. CJ. Ying Chuan. Hinay-hinay sa takbo, buntis ka na, nagmamadali kang makita ko. Walang tao ngayon, sakay na tayo. Natatakot palang makita ng kaklase. Akala ko excited kang makita ko. Pakiusap. Sakay na. Ying Chuan, may sasabihin ako. Anong nangyari? May nambastos ba sa'yo? Wala. Yung ilang kaklase ko, hindi makahanap ng internship. Naisip ko, papasukin sila sa Shenji Group. Huwag kang mag-alala, qualified naman sila. Kung sa tingin mo hindi bagay, huwag na lang. Ikaw naman. Ang tanga-tanga mo, shareholder ka rin ng Shenji. Sa simpleng bagay na to, hindi mo na kailangan magpaalam. So pumayag ka na? Siyempre, huwag mong kalimutan, shareholder ka rin ng Shenji. Kahit regular employee man, basta sabihin mo lang. Iba yon eh. Pangalan lang ang shareholder ko. Anong pinagkaiba? Binigay na ni Lola ang shares mo. Karapatan mo na gamitin yon. Parang first time mo, humingi ng pabor sa akin. Masaya ako, kaya bibigyan kita ng reward. Huwag na ng reward. Kailangan.
Para to sa... O para sa akin to. Pareho lang. Yuha. Sabihin sa iyo ng magandang balita. Maaari kang pumunta sa Shenji Group para sa isang internship. Wow. At talaga ang aming mga pangalan. Cosette, ikaw ay napakabuti. Maraming salamat. Look, hindi ko sa tingin ka doon. Mukha ay medyo malaki. Tuwing tanungin ko sa iyo, sinabi mo na palaging seryoso si Huwag kahit na matapang na makipag-usap sa kanya. Ngunit napakabilis. Tumulong siya sa amin upang makakuha ng alok ng internship. Sabi, ano ang iyong relasyon kay Indexu? Wala akong kaugnayan kay Cho. Ito ay dahil palaging iniisip ni Zi. Malubhang responsable ako. Sa tingin, mabuti din ang mga rekomendasyon na mag-aaral. Sumasang-ayon lang ako. Oh, nakikita ko. Haha, maling maintindihan ko ka. Oh, nakuha ko ang alok. Isang piraso ng aking pusos. Ang malaking bato sa wakas nahulog sa lupa. Oh, sa pamamagitan ng paraan, Cosette. Gayunpaman, walang klase ngayon. Sumama ka sa akin upang bumili ng damit. Ito lamang ang tamang oras upang magsuot ito sa panahon ng internship. Ngayon, tama. Ngayon. Ang Dear Kena, narinig ko na siya ay pa rin isang mag-aaral ng Jiang University. Napakahaba ka ng nakatingin, hindi pa nakakita ng isang pagkakataon sa paraan papunta sa paaralan. Siya ay escorted sa pamamagitan ng mga bodyguards ng Joe. Sa paaralan, may mga katawan din ng pamilya Zuo. Takip protect sa paraan papunta sa paaralan. Kahit na si Zhou Yingchuan personal na kinuha sa kanya, panatilihin ng mata sa unang ito. Hindi ako naniniwalan kapag hindi siya nag-iisa. Yay! Talaga ayon sa sinabi ng babae. Hayaan ng Dear Ke mula sa mundo na ito, ganap na nawala. Xinglua, hindi lang makikita sa kanya na Zhou Yingchuan dotes on. Kaya, upang makahanap ng paraan upang makakuha ng alis ng kanyang tiyan, mabuti ang sanggol. Hayaan ang kanyang pagka-dishes Zhou Yingchuan. Hindi kailangang kunin ang kanyang buhay. Mabuti. Ito ay look, ang paraan ng hitsura niya nang walang makeup. Kapag bata ang aking kapatid, ito ay eksaktong pareho. Panatilihin sa kanila. Gusto mo ng ano? Pili ka. Coco, pumili ka rin ng isa. Ako na ang babayad. Wag na. Naku, natulungan mo ako sa internship. Malaking tulong talaga yun. Alam ko, kita mo nga pang araw-araw. Wala ka pang pambili ng damit, kaya wag kang mahiya. Ako, bago tong suot ko. Bagong damit. Ikaw naman, galing sa ukay-ukay to, no? Pero, maganda naman yung suot mo. Pero, wala man lang logo. Baka fake brand lang yan. Custom made ng designer. Kaya walang logo. Hay, okay lang. Wag mo kong alalahanin. Ikaw na pumili. Yung gusto mo. Sige na nga. Coco, tingnan mo, bagay ba tong damit ko? Maganda naman, CJ. Ito na to. Miss, nasira mo yung damit, dapat mong bayaran. Alam ko, di ko sinabing di ako magbabayad. Okay lang yan, Jaja. Bibilhin mo naman to. Pupunta tayo sa mananahi. Papatahin na lang natin. CJ. Tong damit na... Magkano? 10K. 10,000. Nanloloob ka ba? Nakalagay sa tag, 10,000. Alam nating lahat, overpriced yan. Dito sa shop nyo, isagi panandang pandagdag lang dapat to. Pag may sale lang yun, pasensya na. Walang discount ngayon. Nasira mo ang produkto, bayaran mo ng original price. Talagang sinadya mong manloko. Bakit mo sinira ang damit mo? Kailangan mo itong bilhin. Huwag kang magtangkang umatras. CJ, ako na ang bibili. Dukha. Wala ka pang 10,000 piso. Kulang ang pera niya. Ako na ang magbabayad para sa kanya. 2 dukha. Paano posible yun? Baka nakalimutan kong i-link ang bank card ko. Kiki, ano na ang gagawin natin ngayon? Wala kayong 10,000. Naglakas pa kayong mamasyal. Kung hindi kayo magbabayad ngayon, hindi ako magdadalawang isip magsumbong. Ang bill nila. Ako ang magbabayad. Wag na. Hindi ba ito ang tatay ni Suksin? Bakit niya ako tinutulungan? Nakalimutan kong sabihin, akin ang mall na ito. Ang lakas ng loob mong Mandaya. Tanggal ka na sa trabaho. At pananagutan mo ito sa batas. Kayong si Boss Su pala. Boss Su, nagkamali ako. Patawarin niyo na po ako ngayon. Dalhin nyo na siya. Kiki, saan mo nakilala? Importanteng tao na to. Kahit medyo matanda na. Ang astig nung pag-isa niya sa waiter. Hindi ko siya kilala. Luke, ang nanay mo ba? Ay si Su na ba ang pangalan? Kiki. Okay ka lang ba? Ako'y okay. Yingchuan, bakit ka nandito? Nag-aalala ako nang mag-isa ka sa mall. Pumunta ako para tingnan. Walang problema. Presidente Su, bakit kayo nandito? Nalaman na ba niyang talaga na si Luke ang pamangkin niya? Nag-iikot ako sa mall. At nakita kong nanloloko ang staff. Di ko inasahang makita si MS, Luke. Ay,
Tapos na ang problema ngayon, may iba pa ba kayong gagawin? Sabi ng DNA test, walang relasyon ng aming dugo. Ano pa bang inaasahan ko? Aalis na ako. Kayong bahala. Mukhang hindi niya inakalang si Luke, ang pamangkin niya. Gago. Tara na rin tayo. Alaynan, hayun nga pala. Keke. Kayong dalawa. Pasensya na, Suja. Nakalimutan kita. Ito ba ang kaklase mo? Siya ang ipinasa ko para mag-intern sa Shenji Group. Siya si Suja. Mukhang close kayo ah. Noong wala akong pera dati, laging may dahilan si Suja para librehin ako ng pagkain. Salamat sa pag-aalaga mo kay Keke. Ito para sa'yo, may lamang 1 milyon pampamili. Pwede ka nang bumili ng marami dito sa mall. 1 milyon. Ginoong Zhao, ano ba talaga? Ang relasyon ninyo ni Keke. Bata pa si Keke, huwag mo siyang sasaktan. Huwag naman sanang mabulok si Keke sa pera ng lalaking. Mali ang pagkakaintindi mo. Kami ni Keke ay opisyal na mag-asawa sa batas. Mag-asawa na talaga kayo, Coco, President Zhu. Hindi ka nagbibiro, seryoso siya. Nagpakasal na kami sa civil. At saka, buntis ako nung ikinasal kami. Buntis ka talaga, kahapon pinakain pa kita ng maliliit na ulam. Ang dami mo pang kinain. Pwede ba yun sa buntis? Kagabi pa lang kumain ka nun. Sabi ng doktor. Pwede konting kain lang. Okay lang yun, President Zhu. Lanan. Pasensya na ha. Hindi ko kasi alam, nabuntis pala si Ko. Pangako ko, hindi ko na siya pababayaan. Kumain ng kung ano. CJ, salamat na lang. Ayos lang. Sobra-sobra pa nga binigay nyo. Parang panaginip lang to. Coco, ba't di mo sinabi agad? Yang importante mong ba? Suja, pwede ba tayo magkaroon ng sikreto? Ayoko pag-usapan tayo. Tiwalang-tiwala ka sa akin. President Zhu, dahil buntis si Coco, dalhin mo na siya sa bahay para magpahinga. Ako na lang mag-ikot dito. CJ. Suja, una na kami ha. CJ. Parang mas maigi. Nabawiin muna ang mga tauhan. Magkamukha masyado si Luko at ate niya. Hirap akong saktan siya. Sige. Nauunawaan ko. Pero paano naman? Yung ating dalaga, wala yon. Kakausapin ko ng maayos. Sira, poong Ginoo. Nagpakamatay po si dalaga. Ano? Xinglua. Doktor. Tumawag ng doktor. Butit hindi malalim ang sugat, wala naman masyadong pinsala. Pero, mukhang ang pasyente ay hindi stable ang isip. Kailangan ng pamilyang magbigay ng mas maraming alaga. Naiintindihan ko, Dok. Anak kong Xinlua. Encantado ka. Nagising ka na. Anong problemang hindi mo malagpasan? Na gustong magpakamatay pa? Tay, pasensya na. Nag-alala ka pa. Ayaw ko rin ito. Ngunit sobrang sakit na. Ilang taon ko nang mahal si Kuya Yingchuan, pero palaging masama ang tingin niya sa akin. Kung ganoon din siya sa iba. Pero bakit? Bakit may biglang lumitaw na si Luke? Ikaw. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Aayusin ko yan. Talaga. Pero nitong huli parang wala kang ginawa. Akala ko di mo nagagalawin. Sino nagsabi? Inaantay lang ni Papa ang tamang panahon. Isang Luke lang yan. Papatayin na natin siya. Pero, ay pangako mo, huwag ka nang magpapakamatay. Opo tay, pangako ko, hindi na ako gagawa ng kalokohan. HMM. Magpahinga ka na, aalis na ako. Pagpatuloy mong bantayan si Luke, humanap ng pagkakataong atakehan para kay Xinlua. Hindi na ako magpapakabait. Alam ko. Naku, Keke, nakaasawa ka na ng mayaman. Buntis ka, kailangan pa bang magsumikap ng ganito? Hala, kung ako ang nasa kalagayan, hindi na ako mag-aaral. Magpahinga na lang ako sa... Alam mo naman, malayo ang agwat namin ni Zuinchua. Napakalaki ng diferensya. Kung hindi ako magsisikap ngayon, baka pagsisihan niya balang araw. At itakwil ako. At least hindi ako. Mawawala ng lahat. Hindi ka ba? Nag-aalala ng sobra. Sa tingin ko sa mga mata ni boss, mahal na mahal ka niya. Kapag tinitignan ka niya, puno ng pagmamahal ang tingin. Totoo ba? Hindi mo ba nakikita? Nasa loob ka kasi ng sitwasyon. Kung ganun, lalo akong dapat magsumikap. Para karapat-dapat ako sa kanya. Nga naman, pero huwag kang masyadong mapagod. Ang pinakamahalaga ngayon ay alagaan ang iyong pagbubuntis.
Ano ba? Nakikialam ka na sa akin. Wala akong magagawa. Si Boss Joe kasi, ang daming binibigay. Hoy, Ms. Lee. Pupunta na ako dyan. Hinahanap ako ni Ms. Lee. Mauna na ako. Sige, bilisan. Training camp para sa research competition. Mamayang hapon na ang alis. Tama. Kagagaling ko lang makatanggap ng abiso. Nabalitaan ko, may mysterious na mayamang sponsor. Ikaw agad ang naalala ko. Sa departamento namin, isang slot lang ang available. Oo nga pala, yung nangyari sa iyo, naayos na ba? Walang masamang epekto, di ba? Ms. Lee, huwag kayong mag-alala. Walang problema. Mabuti naman. Maghanda kang mabuti para sa kompetisyon. Sikapin, makakuha ng magandang rank. Maganda ang kinabukasan mo. Naiintindihan ko. Salamat po. Hoy Yingchuan. Tapos na ba klase mo? Susunduin kita. Hindi na. May training camp ako mamaya. Pagkatapos ko, sasakay na lang ako ng taxi. Training camp. Alainan. Para sa science competition, ito ang training camp. Bihirang pagkakataon ito. Dumating na ang sasakyan, hindi muna kita makakausap. Paalam. Manong, bakit ako lang mag-isa rito? Umalis na ang iba. Ganun pala ang sitwasyon. Zhao Hui, imbestigahan mo, ang Jian University, bakit biglang nagkaroon ng training? Ano ang problema? Sige, titingnan ko na agad. Presidente, nalaman ko na, Su Group ang sponsor ng training na ito. Su Shengda, maayos naman. Bakit niya ito ginawa? Baka naman, si Su Shengda, alam niya na ang misis, ang pamangkin niya, kaya ginamit niya itong paraan, para mapalapit sa kanya. Ang Su Shengda, kung alam niya na pamangkin niya si Keke, siguradong lalapit siya mismo. Hindi yan, magpapaligoy-ligoy pa. Alamin mo kung nasaan na yon si Keke. Opo. Samahan mo ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Sige. Hindi ba't nasa training bus ako? Nasaan na ako ngayon? Luke, nasa akin ka na sa wakas. Suxinlu. Anong ginagawa mo dito? Masamang tao, hindi ko alam kung anong panlilin lang ang ginamit mo para maakit mo si Kuya Yingchuan. Nagrabe ang pagmamahal niya sa'yo. Pero okay lang, mamamatay ka rin naman. Anong balak mo? Hindi kayo patawarin ni Yingchuan. Kahampaimbestigahan ni Zhou Yingchuan, malalaman lang niyang na hinuli ka ng mga masasamang loob habang papunta sa training. Sisihin mo ang sarili mong pagkabulag. Inagaw mo ang mahal ni Xinlua. Directors, dahil lang ba gusto ni Suxinlu o kay Yingchuan? Papatayin mo na ako. Sabi nila spoiled ang anak. Pero mali ang paraan mo. Wala kang mga magulang, kaya hindi mo maintindihan kung paano talaga magmahal ang isang ama. Suxinlu, kahit patayin mo ako, si Yingchuan hindi ka pa rin niya magugustuhan. Tumahimik ka. Anong alam mo, hindi para kay Zhou Yingchuan kundi para hindi mo agawin ang pagmamahal ni Papa. Xinlua, umalis na tayo. Yung natira, kay Zhang Shuna. Gusto ko siyang ako mismo pumatay. Xinlua, dapat malinis ang kamay mo sa mga maruruming gawain. Sige, Papa. MS, Luo, paumanhin na. Nandito ang young madam. Mr. Joe, anong ginagawa mo dito? Su Shengda, ikaw pala, anong ginawa mo kay Keke? Sino si Keke? Nandito ako para ayusin ang mga suwail na tauhan. Di mo nakikita. Gago, alam mo bang, si Keke ay pamangkin mo. Pag may nangyari sa kanya, bubuyan kita sa kapatid mo sa impyerno. Imposible. Ako at siya'y nagpa. DNA test na dati pa. Niwala kaming dugtong. Ni Luke sa akin, ang nanay ng asawa mo. Si Sui Hikin. Si Hikin, ang ate ko. Baka siya ang pamangkin ko talaga. Makakahabol pa. Siguradong aabot pa. Tay. Huli na, mabilis kumilos si Zhang sa oras na to. Baka patay na si Luke. Keke, Si Luke. Gising. Nasaan si Luke? Magsalita ka. Nilooban niya ako. Malamang tumakas. buti na lang yung pampatulog na binigay ko. Mabuti naman. Buhay pa siya. Pag-uusapan natin to mamaya. Kinuha yata ang cellphone. Madaling mawawala ang gamot. Keke, Yingchuan. Doktor. Pakitingnan mo nga siya.
Mr. Joe, huwag po kayong mag-alala. Nabigla lang ang misis. Konting pagod. Walang malubha. Ang bata, wala pong nangyari. Ligtas din ang sanggol. Bata pa po ang misis. Malakas pangangatawan. Salamat. Manager Su, mas mabuti po huwag na kayong pumasok. Titingin lang ako sandali. Malakas ang loob ng misis namin. Walang mangyayaring masama. At lumayo na po kayo sa kanya. Sige. Hindi na ako papasok. Magbabantay na lang ako rito. Maghihintay. Boss, ito ang nalaman ko. Tungkol sa ina ni Luke. Ate ko pala siya. Akala ko noon ay namatay na. Hindi lang siya nabuhay. Nagkaanak pa ng babae. Ako. Muntik ko nang mapatay ang sariling pamangkin. Boss, kasalanan ko rin. Yung DNA report, may pagkakamali doon. Wala na. Hindi na mahalaga kung saan ako nagkamali. Lahat wala ng saysay. Kailangan kong pagpaumanhin ni Kiki. Pakiusap. Sabihin niyo po sa kanya. Zhou Yingchuan, Nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? okay lang ako. Ang bata, Ligtas ang bata. Huwag kang mag-alala. Esan, pasensya na, Zhou Yingchuan, ako ang may kasalanan. Nagpaalala ako sa'yo. Anong kalokohan yan? Ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi kita naalagaan ng maayos. Kung hindi dahil sa talino mo, at nakawala ka, hindi ko alam ang gagawin ko. Salamat sa pampatulog na ibinigay mo sa akin. Lanan. Basta ligtas ka. Pero, Ano iyon? sinabi mo dati, may kapatid ang nanay mo. Pero matagal nang, hindi kayo nag-uusap. Akala niyo patay na siya. Tama, Pero buhay pa pala siya. Si Sushengda ang tunay mong tiyuhin. impossible. Pinagtangkaan niya akong patayin para kay Suxinluo. Paano siya magiging tiyuhin ko? CJ, huwag kang magalit. Kung ayaw mo siyang kilalanin, hindi natin kikilalanin. Pero sa tingin ko kailangan sabihin sa'yo ang sitwasyon. Zhou Yingchuan, ayoko siyang kilalanin. CJ, Sir, si Mr. So, gusto makipagkita kay Madam. Sabi niya noon, hindi niya alam na pamangkin niya si Madam. Kaya niya yun ginawa. Alam na niya ang mali niya. Hinihiling niyang, bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Walang kailangan. Pamangkin man ako niya o hindi. Totoong pinagtangkaan niya akong patayin. Ayoko ng ganitong masamang tiyuhin. narinig mo ang sinabi niya. Sabihin mo kay Sushengda ang totoo at paalisin mo. Sige. Okay na to. Ginoong Su, mas mabuti pong umalis na kayo. Ayon po sa aming kabataang ginang. Ayaw niyang magkaroon ng isang masamang tiyuhin na tulad ninyo. Hindi po totoo yan. Hindi ko alam na. Ginoong Su, kahit na wala kayong dugo, pagkakamag-anak sa aming ginang. Huwag naman pong saktan ninyo siya ng ganito. Ayon sa aming ginang, masyado kayong mapang-api. Tama nga ang hinala niya. Ako ay nagkamali lamang noon. Kiki, pakinggan ninyo ako. Ayon po sa aming ginang, inuutusan niya kayo umalis. Ikaw. Sige, aalis na ako. Sabihin mo kay Kiki, hindi ako susuko. Alis. Alis. Zhang Shu, ano ba ang dapat kong gawin para mapatawad ni Kiki? Amang Zhang. Pag-isipan ninyo mabuti, bakit ninyo naisip ang saktan si MS, no? Ang tunay na may sala ay ibang tao pala. Tama ka. Xinlua. Alis. Tatay, nagkamali ako. Hindi ko talaga alam na pinsan ko pala si Luca. Kung nalaman ko lang na magpinsan kami, hindi ko siya pagseselosan. Aalagaan ko pa sana siya. Ikaw talaga. Ngayon mo pa sasabihin. Para saan pa? Muntik na siyang mamatay dahil sa'yo. Naiintindihan ko na. Babayaran ko ang kasalanan sa pinsan ko. Pigilan siya. Miss, magpakalma ka. Bakit ka naman ganyan ulit, Inang Ale? Tatay, wala na akong mukhang ihaharap, lalo na sa aking pinsan. Alam ko, noon pa man ay dahil sa malaking tulong ni tita, kaya umunlad ang angkan natin, at ako'y nakarating dito. Ngunit ako mismo, ang muntik ng pumatay sa kanya, wala na akong karapatang mabuhay pa. Tama na Xinlua, wala ka namang alam noon. Hindi lahat ay kasalanan mo. At saka, buhay na buhay naman ang pinsan mo. Ang problema, ayaw niyang kilalanin ang tiyuhin niya. Tatay, noon rin naman ay dahil sa kawalan ng kaalaman, naniniwala ako na siya ay magpapatawad rin. Tama ka. Gagawan ko ng paraan para mapatawad niya ako. Ligtas tayong lahat, sisiguruhin kong protektado kay Binibini. Nauwi na ang mag-asawa. Sa wakas nakauwi na kayo, mabubuting anak, nasugatan ba kayo kahit saan? Halos mamatay ako sa kaba. Walang hiyang ganito ka mag-alaga sa asawa mo. Lola, kasalanan ko lahat ito. Hindi kita sinisisi, Inchuan. May pananagutan din ako. Halika anak, maupo na kayo agad. Keke. Naisip ko, baka naman, Alaynan, mas maigi pang asikasuhin mo ang pag-leave sa pag-aaral. Hindi po lola, hindi ako tutol sa pag-aaral mo. Naisip ko lang, sa ngayon, ang sanggol sa tiyan mo, ang pinakamahalaga. Lola. Kiki, hindi ka naman sanay maging stagnant. Paano siya makakapag-aral ng maayos? Masisiyahan ba siya sa ganito? tama po si Lola. Pwede naman mag-aral sa bahay.
Kung ganito ang desisyon mo, Sa tingin ko, dahil pinili kong itaguyod ang sanggol, ang bata ang dapat unahin ngayon. At habang nandito ako, hindi na kayo mababahala. Ayos na yan. Natutuwa ako sa desisyon mo. Masayang masaya ako. Huwag kang mag-alala. Kapag naipanganak na ang bata, ako na ang mag-aalaga. Kapag gusto mo nang magpatuloy sa pag-aaral, susuportahan kita. Salamat po, Lola. MMHM, samahan ka ni Ying Chuan sa kwarto. Bumaba kayo para sa hapunan. Sige po. Binibini, ang mag-asawang amo. Nandito si Jisoo. Sabi niya kahit anong mangyari, makikita niya si Mrs. Jo. Kung hindi siya aalis. Itong si Su Shengda, hindi pa nga namin siya kinakaso. Naglakas pa siyang pumunta. Papasukin na natin siya. Hindi naman siya titigil. sige na nga, papasukin mo siya. Opo. Kiki. Tiyo, nagkamali na ako. Noon. Si Zinlu ay nagwala at nagpakamatay sa bahay. Natatakot ako na muling magpakamatay siya. Kaya, ginawa ko sa'yo yun. Pero Tiyo, hindi talaga. Masamang tao. Pero, kamukha ni Zinlu ang nanay mo. Kaya hindi ko mapigilan. Tanggiin ang hiling niya. Mabait ang kalikasan ng nanay ko. Si Suksinlu ay napakabagsik. Bakit mo sinasabing katulad niya si Mama? Keke, sabi ng doktor, magpahinga ka para sa sanggol. Kung inaasar ka niya, paalisin na natin. Tama siya, Kiki. Huwag kang mag-alala sa ganyang tao. Masaktan ang loob mo. Kiki. Alam kong galit ka pa sa akin, pero, sana ay, pag-isipan mong mabuti. Sa huli, iyo mo ako. Wala akong anak, si Zinlua, aking ampon, lahat ng meron ako. Iyo na balang araw. Sa ngayon, mabait naman si Zhou Yingchuan sa'yo, pero, nagbabago ang mga tao. Handa ka bang, sa buong buhay mo, umasa lang sa kanyang kabutihan? Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang mga Zhou ay tapat at tapat sa pag-ibig. Ang lolo ni Yingchuan, pati ang tatay niya, naniniwala ako kay Yingchuan. Lalo na siya, at nandito pa, matandang lola mo. Wala sa katotohanan yan. Kiki, huwag natin siyang pansinin. Naiintindihan ko, Lola. Su Shengda, sabi mo, ibibigay mo lahat kay Keke, totoo ba? Si Suksinlu, hindi na mahalaga. Bibigyan ko si Zinlua ng pera, ang kumpanya ay, kay Kiki mapupunta. Kung gano'n, hindi mo parurusahan si Suksinlu, kahit na may balak siyang pumatay kay Keke. Sinabi sa akin ni Zinlua, hindi niya alam noon, na pinsan niya si Kiki, nagsisisi rin siya. Naniniwala ka rito, alam mo ba, gusto nang patayin ni Xinlu, si Keke noon pa, hindi dahil sa akin, dahil sa'yo. Anong ibig mong sabihin, Zhou Yingchuan? Nasabi ko na, ibibigay ang kumpanya kay Kiki, pero si Zinlua ay, aking pinalaki. Ano masama magbigay sa kanya? Bakit mo siya pinaghihinalaan? Tang ka ba? Ganyang tang si Keke, tama hindi mo siya kilalanin, sasaktan ka rin niya. Umalis ka na, Yisu. Habang nandyan si Xinluo, di kita matatawag na tiyuhin. Di ko kukunin ang mga bigay sa mga alala mo. Kahit di umasa sa Zhu family, kakayaning buhayin ang sarili. Kiki, Ate Liu, samahan niyo palabas. Ginoong Su, halika na. Ama, tinanggap ka na ni Ginang. Lo. Zhang Shu, yung nakaraang DNA report, sigurado ka bang buong proseso? Nasubaybayan mo? Oo, sigurado ako. Sandali. Naalala ko na, noong daladala ko ang report, pagpasok sa sala, bigla akong inabutan ng masabaw na matamis, na tumambling pa sa akin. Nang pumunta ako sa CR, iniwan ko ang dokumento sa mesa ng sala. May CCTV ang sala, di ba? Alamin mo agad. Opo. Ama. Nagpa-imbestiga ako. Sadyang sinira ang CCTV footages. Ayon sa katulong, si MS, Zinlua lang, ang humawak ng footages. Si Zinlua pala ang may kagagawan. Siya ang nagpalit ng DNA test result. Pero bakit niya ito ginawa? Malamang, narinig niya ang usapan natin noong nakaraang araw. Takot siyang malaman ko na si Luke ang pamangkin ko, kaya pinilit niya na palitan ng test result. Pagkatapos noon, ginamit pa niya si Zhou Yingchuan para patayin si Luke. Ano? Papuntahin mo siya rito. Opo. Sir. Narito na po si Miss. Pa, may kailangan po kayo sa akin. Alam mo na pala, tungkol kay Luke, napamangkin ko siya. Kaya nagpanggap kang magpakamatay, para mapatay ko, ang sarili kong pamangkin. Hindi ko akalain, ang paboritong anak na pinalaki ko, ay ganito pala kataksil. Pa, nagkakamali kayo. Hindi ko talaga alam na si Luke ay pamangkin ninyo. Ako. Tumigil ka, Zhang Shu. Ikaw ang magpaliwanag. Miss, nakuha ko ang DNA test ni President So, at ni Miss Lu, pinainom mo ako ng sopas, at sinadya mong mabuhos ito, sa totoo lang, para makapalit ka ng peke na test result. Zhang Shu, mabuti ang intensyon ko nung nagluto ako. Bakit mo ako sinisiraan? Sa totoo lang, ikaw ang incompetent, at naghahanap ng masisisi. Miss, kung hindi mo palit ang test result, bakit mo tinanggal ang CCTV footage? Ako. Nagkataon lang na tiningnan ko ang footage, at nagkamali sa pag-delete. Tama na, So Zinlua. Sa mahabang panahon, lahat ng hiling mo, sinunod ko, sa abot ng makakaya. Ngayon ko lang nalaman, na isa kang traidor. Pa, Mula ngayon, hindi na kita anak, lumayas ka ng bansa, at huwag nang bumalik. Zhang Shu, ihatid mo na siya. pa,
Huwag po, nagkakamali ako. Tumigil ka. Di nakita ama. Wala akong anak na demonyo. Ang liit. Tingnan mo. Maganda ba, HMM? Ang ganda. Ang galing ng panlasa mo, Lola. Lola, Nandyan ka na. Halika't halika. Tingnan mo ang mga damit ng sanggol. Ang kukot naman. Nahihirapan na akong pumili. bakit puro pastel ang Paano kung lalaki ang mabuo? Pwede din sa baby boy. Kung hindi bagay, bili na lang uli. Lola Ang paborito mo talaga siya. Zhou Yingchuan. Ano Ano gusto mo, baby boy o... kahit ano basta anak natin, gusto ko. Paano kung kuting ututa ang iluwal ko? Gusto mo ba? Gusto ko. Masaya rin ang may alagang pusa't aso. Ako muna. Magsyesta ako. Magkwentuhan kayong mabuti. Sige Lola. Sinadya tayo ng lola mo. Bigyan tayo ng pagkakataon magsama. Dapat nating pahalagahan ang kabutihang loob ng lola mo na pala. Ano to? 50 milyong pisong pink na brilyante. Pinadala ni Su Shengda sa opisina. Para sa'yo. Ayaw ko. Keke, Alainan. hindi mo talaga tatanggapin ang tiyo mo. Sa totoo lang, hindi naman siya masamang tao. Medyo mapilit lang talaga. Pinutol na niya ang relasyon kay Suxinlu at ipinadala na sa ibang bansa. Naniniwala ako, hindi na siya makakasakit pa sa'yo. Yingchuan, gusto mong patawarin ko siya. Sana ay may isang tao sa piling mong magmamahal ng lubusan sa'yo. Alam kong bilang isang ulila, sumang-ayon ka sa kasal. Ngunit kulang ang tiwala at hindi mo ako buong pusong tinanggap. Yingchuan, ako. Keke, hindi kita sinisisi. Naiintindihan ko ang mga alalahanin mo. Kung ayaw mong kilalanin si Su Shengda, respeto ko ang desisyon mo. Yingchuan, pero itong bagay na to ay hindi ko kayang tanggapin. Lanan. Galing pa to sa kanya. Siyempre hindi. Ito ang regalo ko para sa'yo. Ang kwintas na ito ay tinatawag na puso ng pag-ibig. Isusuot ko ito sa'yo. Sandali lang, pupunta ako sa paaralan para mag-leave of absence. Kung isusot ko, masyadong paistasyon. Nag-leave ka na nga, natatakot ka pa sa chismis. Pagkapanganak ko, babalik pa rin ako para tapusin ang pag-aaral. Sige, ihahatid kita. Okay. Pero driver na lang ang maghatid sa akin. Ganito ba kababa ang tingin mo sa'kin? Yingchuan. Sige, papahatid na lang kita. CJ. Maagang umuwi o ako mismo ang susundo sa'yo. CJ. Titigil ka talaga sa pag-aaral. Yung aksidente ba noon, hindi mo pa naayos hanggang ngayon, hindi mo babalak, nailuwak ang bata. Pasensya na po. Teacher Lee, nabigo ko kayo. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Pagkapanganak ko, magpapatuloy pa rin ako. Kung ganun na nga, di na kita pipilitin pa. Magpasa ka nito sa registrar para ma-stamp. Salamat po, Yan Lee. Tama ba ang narinig ko? Maglo-leave si Luke. Totoo nga kaya sinabi ni Jiang Jingyu, buntis nga si Luke. Kung wala namang problema, bakit siya mag-leave? Anong problema? Ayan Lee, aalis na ako sa paaralan. Nais ko sanang manlibre sa pasasalamat sa inyong pag-asikaso. Sa akin nitong nakaraang panahon. Luke, hindi kita pinagsasabihan pero, sa ganitong kalagayan, dapat maging praktikal tayo, huwag mag-aksaya ng pera. Sige na ba? Pero sana po, Guro, hayaan nyo na siyang manlibre. Nakapasok si Luke sa Shingi Group bilang assistant ni Jihizeo. Malamang malaki ang bonus niya, kaya niya tayong ilibre. Isama na rin ninyo kami, mga kaklase naman kami, di ka naman magdadamot di ba? Sama kayong lahat, masaya ako para dito. Isama na rin natin si Xujia. Ayan Lee, narinig nyo ang sinabi niya. Sumama na kayo. Sige na nga. Guro, kayo pong mag-order muna. HMM. Luke, ang mahal ng restaurant na to, sigurado ka bang sisigat ka? Huwag kayong mag-alala Yan Lee, kaya niyang panindigan to. Sige po, order lang. Huwag niyo pong isipin yon. Luke, hindi kaya. Nag-leave ka ng school dahil din yan sa pagbubuntis sa sugar dad para mga anak. May nagchika dat, nakita ka raw sa gate na sumakay sa isang mamahaling kotse. Akala ko pa naman chismis lang. Totoo nga pala. Ano ba ng mga pinagsasabi? Si Keke, siya ay... Luke, ang sitwasyon ng pamilya mo ay alam na alam ng teacher. Sabihin mo nga sa akin, saan galing ang mga pera na yan? Kung totoo ang sinasabi nila, hindi ko kayang kainin ang pagkain na ito. Teacher, wala talaga akong sugar dad. Ang totoo, kasal na ako. Ano? Huwag mong sabihing matanda ang pinakasalan mo. Sigurado, para kay Luke, na isang mahirap na estudyante na walang-wala. Mayaman na matanda lang ang papatol sa kanya. Kung ganun, wala rin siyang pinagkaiba sa may sugar daddy, di ba?
Luke, nakakahiya ka sa mga estudyante ng Jangda. Tumahimik nga kayo, hindi ganyan si Keke. Hindi siya tulad ng sinasabi niyo. Para malaman niyo, mayaman na nga ang asawa ni Keke. Gwapo pa at bata. Higit sa lahat, mahal na mahal niya si Keke. Hindi siya tulad ng iniisip niyo. Talaga ba? Kung ganun, tiyak na papayag si Luke na ipakilala ang asawa niya sa atin. Tama, kasal na siya, kaya wala sigurong masama kung makikilala natin. Bakit? Hindi niya kayang ipakita, no? Alam ko na, young and handsome kuno, gawa-gawa mo lang yan. Kiki, ganito na lang, ipatawag mo na lang ang asawa mo. Wala akong ibang ibig sabihin, gusto ko lang na maging masaya ka, para mapanatag ako. Titser, ako. Mr. Joe, dito po. Presidente Joe, bakit po kayo nandito? Sinusundo ko ang asawa ko. Presidente Zhou, dito kayo umupo. Salamat. Maupo na kayong lahat. Presidente Zhou, ang asawa niyo kaya ay? Tulad ng nakikita ninyo, si Luke ang aking may bahay. Ito, si Luke talaga. Totoo ba? Guro, sa totoo lang. Si Luke, hindi pa siya nakakatapos ng kolehiyo. Takot siyang mabuking, baka pag-usapan siya. Kasalanan ko rin, sobra ko siyang mahal. Ang tagal ko siyang niligawan, bago siya pumayag pakasal sa akin. Tama siya. Kami, ang bait talaga ni Presidente Zhou kay Kike. Nakita ko talaga ng personal. Sayang lang, ayaw magpa-impress ni Kike. Nagpakatago pa sa pagkakakasal, kaya hindi mailantad ni Presidente Zhou. Ang galing nilang magsinungaling Ganun pala ang totoo. Presidente Joe, kasal na po talaga kayo ni Luke. Ano, kailangan ko pa bang ipakita ang marriage certificate para patunayan? Presidente Zhou, ano nang nakita niyo sa kanya? Maganda lang naman ang grades niya. Saka maganda itsura. Hindi ba sapat yun? Mukhang hindi ka talaga nagmamahal sa amin ni Kike. Ang Shenji Group ay hindi tatanggap ng taong katulad mo. Lumabas ka. Presidente Joe at Luke, kayo talaga ang magkatulad na magkapareha. Swerteng pag-ibig mula sa langit. Tama siya. Napakatalino ni Presidente Joe sa pagpili. Pinakasalan pa niya ang napakagandang si Keke. Tayo na. Sabay-sabay nating batiin sina Presidente Joe at Keke. Buntis si Kiki. Kaya ang baso na ito, ako na ang inom. Tagay na tayo. Sige na, Locke, huwag mo na akong ihatid. O pala, tungkol sa leave of absence. Ako na ang bahala dyan. Huwag kang mag-alala. Sumama ka na kay Boss Joe. Salamat Guro Lee. Anong salamat? Masaya ako para sa'yo. Nakakapanatag na. O pala, sana pagkatapos, mga nak ay huwag mo kalimutan ang pag-aaral mo. Malaki ang potensyal mo kung magpapatuloy ka sa research. Napakaganda noon. Huwag po kayong mag-alala. Pagkatapos kong mga nak, babalik ako para mag-aral. Susuportahan ko si Luke. Ang kanyang research projects ay may sapat na pondo. Boss Joe, masaya akong suportado mo. Ang trabaho ni Locke, nakakapanatag na. Ang sipag at dedikasyon niya ang nagpatibok sa puso ko. Mahal ko siya kaya hindi ko hahadlang ang kanyang career at trabaho. Mauna na ako. Paulem. Paalam po, Guro Lee. Yingchuan, bakit bigla ka nalang dumating? Nag-message si Xujia, may naninira sa'yo, kaya rumesbak ako. Sip-sip na siya ngayon. Luke, galit ka ba sa akin? Alam kong hindi. Magiging discreet mga kaklase mo. Hindi magtatagal. Malaman ng buong Jiang Lisi. Asawa kita. Yingchuan, pasensya na. Hindi ako makapaniwala. Swertehin ako ng ganito, kaya hindi ako makatanggap ng kabutihan. Pero ngayon, kahit ano pa ang mangyari, hindi na ako matatakot. Ipapakilala kita sa lahat bilang asawa ko. Gusto mo bang bigyan ng gantimpala ang iyong asawa? Gantimpala. Mabuti, dumarami na ang pagkakasundo natin. Keke. Si Su. Keke, ako ang tito mo. Nagkamali ako noong nakaraan. Pwede mo akong parusahan, pero wag mo akong itanggi. Si Su, magkadugo tayo pero ang pagiging pamilya ay nakasalalay sa tadhana. Naniniwala akong naiintindihan ng nanay ko ang desisyon ko. Si Su, naway maging maayos. Ang lahat sa'yo. Masaya na ako. Ngayon, hindi ko pa naramdaman ang ganitong kaligayahan. Kaya, wag mo na kaming guluhin pa. Uwi na kami. Paalam na po, si Su. Alangan. Ipakita mo ang tiyan mo. 3 buwan pa lang. Lagi ka nang maglalagay ng langis? Ayaw mo ng stretch marks. Kiki, Ano? tulog na tayo sa isang kwarto. Okay naman ang sistema natin ngayon Pero, hindi naman normal na maghiwalay ang mag-asawa sa pagtulog. Matagal na tayong ganito eh. Huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Huwag kang mag-alala, susunod ako sa doktor. Kukuha lang ako ng gamit. Babalik agad ako. Pupunta rin ako sa sisi.
Nanay, huwag kang mag-alala. Maayos naman ang buhay ko ngayon. Kung nasa langit ka man, naway pagpalain mo rin ako. Siyempre naman. Naku mga apo kong mahal. Gumagalaw na. Tingnan mo, gumagalaw na talaga. Si Ying Chuan talaga. Nandito ang asawa niya. Malapit ng mga anak. Araw-araw nasa opisina pa rin. Lola, hindi nyo alam. Lagi akong inaalala ni Inchuan. Sa laki ng tiyan ko, ako mismo ang pumapayag na pumasok siya. Nag-aalala lang siya para sa'yo. Ganyan din ang tatay at lolo ni Ying Chuan. Ang mga lalaking Joe, mapagmahal talaga. Inay, manugang. Ang laki na ng tiyan ng manugang. Kambal ang dinadala niyang biyaya. Kambal pala. Keke, ikaw ang napakalaking tulong sa pamilya. Totoo po ba yan? Nakukonsensya pa rin po ba kayo na lahat ng bagay dapat mapunta lang sa iyong anak? Naku nanay, hindi po. Nooy naging makasarili ako. Tama po ang pagsisermon ninyo. Nagsisi na ako ng lubos. Kung wala si Inchuan at kuya, saan ako kukuha ng magandang buhay? Paano ako magiging sakim? Mabuti naman kung ganun. Chen, halika rito. Lola! Ikaw pala si Chen. Chen. Siya ang hipag mo. Okay lang. Pag nagkalapit na tayo, mas gaganda. Lola, pupunta muna ako sa sea. Highland, samahan mo siya. Okay na po Lola, hindi na kailangan. Hindi na po tita. Kaya ko namang mag-isa. Ingat ka sa paglakad ha. Lola, maglalaro na po ako. Sige. Kiki. Bilis. Keke, magiging maayos ka, sigurado ako. Keke. Ginoong Zhao, pakihintay sa labas ang pamilya. Doktor, ano man ang mangyari, iligtas niyo ang asawa ko. Pangako, huwag kayong mag-alala Ginoong Zhao. Ano na ang nangyari? Ako ang may kasalanan. Ako lahat. Kung pinilit kong may kasama siya, sa CR sana hindi ito nangyari. Lola, hindi po kayo ang may sala. Noong panahong iyon, si Chen ang nagtulak sa kanya. Impossible. Ying Chuan, laging mabait si Chen. Huwag ninyo siyang pagsabihan ng ganyan. Hindi pwede yan. 8 taong gulang lang si Chen. Presidente, nakuha ko na ang CCTV footage. Ipakita sa kanila. Chen, may sasabihin ka ba? Bakit hindi ka na lang mamatay? Sa akin dapat ang lahat ng Joe. Hayop ka. Akala ko pa naman. Nagbago ka na talaga. Hindi ko inakala na palihim mo. Isinaisip ni Chen ang ganitong ideya. Inutusan mo siyang kamuhian si Kiki. Hindi ka na tao. Nanay, hindi ko ginawa yan. Hinding-hindi. Ang mga sinabi ni Chen hindi talaga galing sa akin. Dapat paunahan mo, naligtas silang mag-ina. Kung hindi, kahit pinsan ko si Chen, pahihirapan ko siyang mabuhay. Naiintindihan mo ba? Masama ang kalagayan ng buntis. Kailangan ng emergency blood transfusion. Ngunit kulang ang blood bank sa ospital. Dok, kunin niyo ang dugo ko. Bilis, tara na. Kung kulang, sa akin na lang. Sa akin kunin. Hindi ko kailanman tinuruan si Chen ng ganoong salita. Kunin na ang sa akin. Zhao, bihira ang blood type ni Mrs. Sayang, walang tugmang blood type sa inyo. Zhao Hui, magmadali ka. Maghanap ng rare blood type ngayon din. Sige, ako may rare blood type. Kunin ang sa akin. Sumama kayo sa akin. Keke, hindi ka pababayaan. Nanganak na, Ginoong Zhao, pagbati, magkambal na babae at lalaki. Kamusta ang asawa ko? Wala nang malubha kay Mrs. Medyo mahina pa lang, kailangan ng mas maraming pahinga. Mabuti naman. Salamat sa mga ninuno. Kailan ako makakasama sa kanya? Hindi pa tapos sa loob. Maghintay muna kayo sa labas. Salamat, Doc. Ako, Joe Ying Chuan. Ipinaubaya ko sa iyo ang pamangkin ko. Ganito ba ang pagprotekta mo? Ako ang nagkulang ngayong araw. Sisiguraduhin kong maliwanagan ito. Tinanong ni Madam Liu si Chen. Sabi ni Batang Amo Chen, kaibigan niya sa laro, ang nagsabi sa kanya. At ang kaibigan niyang ito, ang nangudyok sa kanya kay Mrs. Matalik na kaibigan sa laro. Nalaman ko na ito, ang IP nitong kaibigan. Nasa Country A abroad. Country A. Si Xin Lua. Anak ni Joe Highland. Ilang araw nang hindi nag-online. Nakuha na kaya niya, nakakulong na ng mga matatanda. Patay na siguro ang masamang si Luke. Sino yun? Miss, ako po ito. Si Zhang Shu. Totoo ba? Pinatawad na ako ni Papa. Sinundo mo na ako. Tama, alis na tayo. Buti naman. Sawang-sawa na ako dito. Papa,
Pinuntahan mo rin ako. Alam mo ba kung paano ako naghirap sa ibang bansa? Ganoon ba? Huwag kang mag-alala. Malapit na matapos ang paghihirap mo. Alam kong hindi mo ako pababayaan, Papa. Ilang taon mo akong pinalak, paano mo ako basta itatakwil? Tama ka. Ang pagkatao mo ngayon ay bunga ng pagmamahal ko. Mabigat ang kasalanan ko. Papa, Kaya, ako mismo ang dapat magwawakas sa kasalanang ito. Ginoo, hindi dapat kayo ang gumawa nito. Personal kong responsibilidad ito. Lahat ng kasalanan. Ako ang dapat managot. Tumawag ng pulis. Magpapakasalamin ako. Nakagawa na ako ng testamento. Ikaw ang bahala rito. Opo. Zhou Yingchuan, yung dalawa nating anak, halos hindi ko sila nakikita. Huwag kang mag-alala, ang mga anak, si Lola ang nag-aalaga. Sabi ng doktor mahina ka pa. Ang pinakamahalaga ngayon, magpahinga ka ng maayos. Kiki, pasensya na. Paano ito masisisi sa'yo? Sino akalang si Chenchen na bata? Ganun kalupit. Sensya na. Sinulsulan ni Suxinluo, pero responsibilidad ni Zuhailan ito. Sabi ni Lola, bawal na siyang pumasok sa ancestral house. Suxinluo ah. Lanan. Gusto mo pa? Nakausap ko na si Sushengda. Kung hindi niya ayusin, ang suliranin na si Suxinluo, hindi ko siya papayagang makita ka. Anong nangyari? Presidente, Madam, UHMM, kakatanggap ko lang ng balita. Sinakal ni Su Shengda si Su Xinlua, tapos sumuko sa pulis. Ito ang testamento ni Su Shengda. Sabi niya, lahat ng ari-arian at shares, ibibigay kay Madam. Ito. Paano nangyari ito? Ganun talaga si Sushengda. Ganyan talaga siya kumilos. Kiki, pirmahan mo na. Kung hindi, sa puhunan ng iyong ina, hindi abot si Sushengda dito. Wala siyang anak. Ikaw lang ang tagapagmana niya. Sino akalang makukulong siya? May pagkakataon pa ba ako? Tawagin siyang tito. Meron, sigurado ako. Kusa siyang sumuko. Hindi siya death penalty. Hihintayin natin siya. Eldenad. Mauna ka ng maligo. Titingnan ko ang mga bata. Huwag ka nang pumunta. Nakatingin na ako kanina. Mahimbing ang tulog nila dalawa. Sa palagay ko, ang dapat mong pinag-ukulan ay ako. Anong nangyari sa'yo? Nagpapakatanga ka pa. Hindi mo ba alam? 1 taon na akong abstinente. Pero bago mo ako nakilala, hindi ka ba abstinente? Sa loob ng 30 taon. Iba yon. Bago kita nakilala, sa ibang babae, wala akong interes. Pero ngayon, Sushengda, paglabas mo, magbabagong buhay ka, at maging mabuting tao. Salamat. Kiki. Tito, ang tagal nating hindi nagkita. Kiki. Unang beses mo akong tawaging tito. Hindi ko inaasahang susando kayo. Director Su, mali, tito. Sakay na, ihahanda namin ang handaan para sa'yo. Naghihintay pa sa bahay si Zian at Suyan. Kanila palang sinasabi kahapon. Gusto nilang makilala ang lolo. Sige. Ang saya. Mukhang masaya ang 6 na taon mo. Natatakot ako. Nilalapastangan ka ni Zhou Yingchuan. At hindi kita matulungan. Huwag kang mag-alala, tito. Si Yingchuan ang pinakamabuti. Lahat pwedeng magtaksil sakit. Pero hindi siya. Dahil ikaw ang pinakamabuting keke. Alis na. Tara.